Mga mahal, handa na ba kayong lahat? Presidente Hugh, kailan mo ibibigay ang sahod na utang mo sa akin? Chinyu. Zeno Ito, Kadiri, mukhang isang manggagawa lang. Ang baho, umalis ka na. Presidente Hugh, 3 buwan nang walang sahod. Kung hindi ko makuha ang sahod ngayon, maghiwalay na kami ng asawa ko. Pakiusap, bayaran mo na ang sahod ko, aalis na ako agad. Kung hindi mo mabawi ang pera, hindi ka dapat mag-asawa. Lagdaan mo na ang kasunduan para sa paghihiwalay. Anak, Araw-araw may naghahabol ng utang. kailan mo ba mababawi ang pera mo? May sakit KBA? Ingat. Kawawangta. Ako ang Diyos ng kayamanan, bibigyan kita ng kakayahang kumita. Si. Natalo na naman, nasayang ang 100 piso. Baka. Yayaman na ako. Boss, 1,000 piso na scratch card. Sige. Boss, pwede ba ako ang pumili? Pwede. Yung pangatlo sa ilalim, yung panglima sa itaas. Tol, siguradong lugi ka sa ganyan. Talaga? Boss, pakikuha ang premyo ko. Swerte mo, 500 piso ang napanalunan mo. Boss, tingnan mo ito, baka grand prize ito. Grand prize na 50,000 piso. 50,000 piso. Ito. 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 Boss, magkano lahat? Kabuuan ay 783,000 piso. Full, BX, Revision KBA. Wala naman, dumating lang ang Diyos ng kayamanan. Papadala ko sa iyo ang pera mula sa lottery center. Hindi kailangan mag-ingat, tumaan o ulibo isa. Siege. Teka, boss. Ito. 780,000 piso, lahat sa numero ito. Sigurado K. 80 Millionen Ito A. Tol, nanalo ka. Dumating ang Diyos ng kayamanan. Yumaman ako. Tatay, nanay. Dahil sa dati akong mahirap, napahiya kayo. Ngayon, lahat ng nanlait sa inyo ay luluhod at magmamakaawa. Nandiyan ka na, Piyenan. Bakit Montag ako sinaktan? Mabuting ka es ayot yun, si Queen Yuna Hino. Ang nagpabagal sa buhay ng aming Jiao Jiao. Kung hindi, matagal na sana siyang nagtagumpay. Hindi na kailangang maghintay hanggang ngayon. Ang daming mayamang naghahangat kay Jiao Jiao, kahit sino na lang. Keza kay Kuyen Talagang bulag. Nakalimutan mo na ba kung kaano kabay? Si Kuyen Yu kay Yao Yao? Kung hindi siya parang asong. Kumakapit kay Jiao Jiao nang walang tigil. Matagal na sana namin siyang iniwan. 5 taon kayong pinahamak ng anak niyo sa aming Jiao Jiao. Bayaran niyo ng 10,000. Ikaf, ano ka? Magbayad ka na. Kilala ng anak ko ang mga tanyag na abogado kapag naisampa sa korte. Si QNYU ay masisiraan ng pangalan at tuluyang masisira ang buhay ng anak mo. Manang, yung 2,000 namin na utang, halos kalahating taon na. Bayaan mo na. Bitawan mo ang nanay ko. Gusto mo ng pera? Ito. QNYU, henyo ka pa, magbayad ka. Bayaran Montag. Bayaran Montag. Sinaktan ka nila? Okay lang yun, okay lang. Hindi natin mabayaran, hayaan na lang natin silang magalit, tama lang yun. Sino ang nanakit? Lumabas ka. QNYU, ang yabang Montag. May taladala kang basura. Nagkakalkal ka ba ng basura? Utang kayo? Hayaan mo na lang silang magalit. Anong problema? Hindi eh. Magkamag-anak tayo. Kahit magkamag-anak, walang kwenta yan. Yung mga humihingi ng bayad sa'yo. Hindi ba't lahat yan ay kamag-anak din? Utang ay bayaran, yan ang tama. Kahit am Montag PA, hindi pwede. Tama ba ako, mga kasama? Magbayad. Kung hindi, pahihiyain namin ang buong pamilya nyo. Hindi kita sisingilin ng sobra, bayaran mo lang ang 10,000 para sa aming Jiao Jiao. Ako ang sumampal sa nanay mo, isang sampal. Babawasan ko ng 1,000. 1,000 bawat sampal. Sige, ilabas mo ang mukha mo. Bigyan kita ng sampal na 10,000 ang halaga. Ikaw na nagkakalkal ng basura, ang yabang mo. Isang sampal, 10,000. Ngayon, tatayo lang ako at hayaan kitang sampalin ako. Kung wala kang pera, pupunitin ko ang iyong bibig. Isang sampal, 10,000, ang yabang mo.
Kung wala kang pera, buong pamilya mo ay luluhod at hahayaan kaming manampal. Sige, sampalin Montag ako. QNYU, huwag na. Hindi natin sila kayang kontrahin. Nanay, okay lang. Dilat ang mga mata ninyo at tingnan ninyong mabuti. Ano ito? Gusto mo ng pera? Halika't tanggapin mo ang sampal. Saan galing ang ganito karaming pera? Ito ay milyon-milyon. Ang daming pera. QNYU, nanakaw mo ba ito sa bangko? Ang sampal na ito ay para sa akin, Nina. QNU, talagang zinampal Montag ako. Ano ng problema? May schedule ba sa pagsampal? Isang sampal, 10,000. Binili ko ang sampal na ito. Ano ng problema mo? Isa kang walang utang na loob, matandang kid. Ako. Anong ako mo? Heto. 10,000 lahat sa'yo. QINYU, huwag kang masyadong magmalaki. Huwag mong isipin na dahil may pera ka, pwede ka nang gumawa ng kahit ano. Magkamag-anak tayo. Gumagawa ako ng gusto ko at sa mga kamag-anak na tulad ninyo. Nasusuka ako. Kunin ang pera at umalis kayo. QNU, matapang ka. Kung kaya mo, patayin mo ako. Titingnan ko kung sapat ang 1,000,000 para sa'yo. Gusto mong malaman kung gaano ako kayaman? Dilat ang mga mata ninyo. Tignan ninyong mabuti. Pasok. QNYU, anong ibig sabihin nito? Si Manager Zhao ng First Bank ng Haicheng, espesyal na nagdala ng pera para sa akin. Imposible. Paano ka nagkaroon ng ganito karaming pera? At pinapunta mo pa ang manager ng First Bank para magdala ng pera sa'yo. Ito'y artista lang na pinakiusapan mo, di ba? O kaya'y swerte ka lang. Kung wala kang 10 milyon, ang manager ng First Bank ay hindi pupunta sa'yo. Kaya, pek ito. Manager Zhao, may nagdududa sa'yo. Ito ang ari-arian ni Ginoong Kim. Tingnan ninyo. Imposible. Isa siyang basurero. Paano siya nagkaroon ng ganito karaming pera? Ginoong Kim, ito ang 2 milyon na cash na kailangan mo. Ang natitirang 6 na milyon, ililipat ko sa card na ito. May 6 na milyon PA? Gusto mong makita kung kaya kitang patayin sa pera. Halika. Nagtagumpay itong batang ito. Kailangan kong sabihin agad kay Jiao Jiao. Kumuha ng pera, hindi. Ikaw, kung gusto mo ng pera, ilapit mo ang mukha mo. Ayoko na rin, Ginukin, mayaman na ngayon. Hindi nyo dapat inaapi. Patawarin nyo na ako. Magkamag-anak tayo. Ang salitang magkamag-anak ay wala nang saysay ng saktan nyo ang mga magulang ko. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Ginokin. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Jinyu. Ano ba talaga ang nangyari? Oo nga, Queen Yu. May ginagawa ka PAS alabas. Nalabag sa batas. Nanay, tatay. Ang perang ito ay panalo ko sa loto. Ang lungsod ng Haicheng ay nagbigay kay Ginong King ng isang Heshibi, isang palayok ng Dongshu, isang mansyon sa Tangchen Yipin, isang Bentley Mulsanne, 28. 50 Jintong ba? 2,000,000 na regalo. Ibin Evi, salamat sa pagligtas mo sa lolo ko. Ito ay maliit na pasalamat lang. Ano, ang taong iniligtas ko pala ay ang malaking negosyante sa pagkain sa Haicheng. Si Lolo Yi. Ika-negatibo 6 na po kaarawan ng lolo ko sa ilang araw. Mahilig siya sa antigo. Gusto kong pumunta sa pribadong auction ng Dingfuksuan para bumili ng regalo para sa kanya, pero kailangan may kasama siyang lalaki, wala naman akong kasama. Kaya, gusto mo akong maging kasama mo. Ayaw mo ba? Gusto ko, pero isa lang akong manggagawa. Hindi ka ba nahihiya sa akin? Walang mataas o mababa sa tao at mabuti kang tao. CJ, kung hindi mo ako inaayawan, tutulungan kitang makahanap ng pinakamagandang regalo. Ano ginagawa mo? May imbitasyon ka ba? Wala. Ito ay Dingfutsuan, ang pinakamahusay na aksyon sa Haicheng. Walang imbitasyon, hindi makakapasok. Assets na mas mababa sa 20 milyon. Hindi makakapasok. Mababa ang estado sa lipunan, hindi makakapasok. May mataas at mababa pa ba sa Dingfuksuan? Anong ibig sabihin ng mababa ang estado sa lipunan, hindi makakapasok? Tulad mo, wala pang 100 pesos ang suot mo. Manggagawa ka lang o magsasaka. Kung hindi ikaw ang mababa ang estado sa lipunan, sino pa? Karapat-dapat ka bang pumasok? Bakit niyo minamaliit ang mga magsasaka at magawa? Kung babalik ka ng 3 henerasyon, ang tatay at lolo mo, hindi ba't mga magsasaka sila? Ano masama sa pagiging aso ng mayaman? Itinatapoy mo na ba ang iyong mga ninuno? Hinahanap mo ba ng gulo? Kung may lakas ka, maglabas ka ng 10 milyon. Luluhod kami at tatawagin kang lolo. Mahal, bakit hindi ka pumasok? Si MSE, ang leader ng industriya ng pagkain. Ano ang sinasabi mo? Ito bang construction worker ay asawa mo? Dilatan ninyo ang inyong mga mata, tingnan ninyong mabuti. Siya ang tagapagmana ng aming ligro.
Siya ang magiging manugang ng aming pamilya. Ako'y bulag at hindi nakilala ang dakila. Nagkamali ako. Nakakatawa talaga. Kahit ang mga guard ay nakikita, QNYU. Isang hamak na henyo, hindi ko inakala. Na ituturing na kayamanan ni EMS. Ito ba ang lalaking binanggit mo kagabi sa kama? Ang walang kwentang ex-asawa mong mahira? Ang bilis mo namang. Nakipagsamahan sa mayamang si MSC. Yang Master Zhao, sinaktan niya ako. Kung sinaktan ka ni MSC, isang karangalan yan para sa'yo. Tingnan mo ng mabuti. Siya ang magiging tagapagmana ng aming pamilya. Tara na pumasok na tayo. Magsisimula na ang auction. Kuya Yu, hintayin Montag ako. Yung paghampas mo sa nanay ko. Hindi pa tayo tapos diyan. Kung may magustuhan ka, bid mo lang. Kung kulang ang pera, ako na ang bahala. Tulungan mo akong pumili ng magandang item. Huwag kang mag-alala, sigurado yan. Ang lahat ng nandito ay mga top billionaire at kilalang tao sa mundo. Ngayon, ang Ding Futsuan ay nagdadala ng 10 koleksyon. Kabilang ang antigong sining, titulo ng lupa. SAMG nandito. Kung may gustong ipagbili, Mari Ring ay auction noyon. narito ang unang item. Blue and white porcelain. Tunay, tunay na tunay. Unang bises ko lang makakita ng ganito kagandang bagay. Tama, ito ay Yuan Blue and White. Walang katumbas na kayamanan. Sina MR Nandu at MR Bikian ay nagsabi, ito ay walang katumbas na kayamanan. Ito ay talagang magandang item. Anong Yuan Blue and White? Peke lang ito. Simula sa 1 milyon. Ang aming miss ay nagbid ng 2 milyon. Talagang malaki ang kaya ni MS Duan. Tunay na kilalang kilala ang pamilya Duan. 2,050,000. 3 milyon. Isang basag na banga, 3 milyon. Hindi na ako sasali. Talagang hindi ko matanggap ang isang construction worker na mayabang, umaasa sa kapangyarihan ng iba. 5 milyon. 8 milyon, sigurado kong makukuha ni Giveon Lay. Panghahambingin mo ako sa yaman? Hindi ka karapat-dapa. O milyon. So, binabati kita, Young Master Zhao, sa pagbili ng peking bote sa halagang 20 milyon. Ng isang peking bote. Ano ang nangyayari? Hintayin mo lang. Ano MG Peking Bote? Huwag kang magsalita nang walang basehan. Sa tingin ko, nainggit ka lang dahil mas mayaman ako sa'yo. Tama ka, Kuya Yu. Kahit nakisama ka sa pamilya hindi ka pa rin katumbas ng isang hibla ng buhok ko, yung Master Zhao. Huwag kang magsalita ng basta-basta, binata. Ai Tong Yuan Xinhua ay na-authenticate na ng mga eksperto. Tiningnan na rin namin ni MR Bikian. Hindi Montag PA na yizip. Na mas marunong ka pa sa amin sa Antiques. Uun ka, kabataan. Sa larangang ito, madalas ang pagkakamali. Kapag nagkamali, dapat mong aminin. Peke ang peke, pero pinipilit niyong totoo. Wala akong magagawa. Pero kung magiging katatawanan ka sa buong Haichen, huwag mong sisihin ako. Bastos, pinagdududahan mo ba ang aking paningin? Uun ka, ano ang basehan mo para sabihin pek ito? Dahil lang sa salita mo? Saan banda ang pek? Ituro Montag. Sa hitsura at lagda, walang pagkakaiba ang bote na ito sa tunay. Pero hula ko, ang pagkakamali ay nasa loob. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, basagin mo lang. Basagin? Ang binili kong 20 milyon, basta mo lang babasagin? Pwede mong basagin, pero kung hindi mo mapatunayan na pek, babayaran mo siyang Master Zhao ng triple, 60 milyon. Kaya Montag PA? Oo, kung hindi mo mapatunayan, babayaran mo ako ng 60 milyon. Kaya Montag PA? Ano nang hindi ko kaya? Pero kung mapatunayan kong peke, hindi ako magbabayad ng kahit piso. Kung peke nga, tatanggapin ko ang pagkatalo. Yung 20 milyon, para lang sa katuan. Pero ang 60 milyon, kaya Montag kayong bayaran? Ako ang magbabayad para sa kanya. Hindi ako naniniwala. Gusto kong makita kung talagang magaling ang paningin mo. Basagin. CJ, pagbibigyan kita. $20 milyon, basta Montag lang binasag. Saan banda ang peke? Bayaran mo na ang 60 milyon, QINYU. Sabi ko na nga pa, tama ang aking paningin. Tunay ang tunay. Hindi peke. On construction worker pa rin. Ang manok, kahit anong gawin, hindi magiging foinits. Magbayad ka na, QNU. Pigilan mo ang kakulitan. Tignan niyo. Paano ito nangyari? QNU, ika-FIA ang may pakanan nito? Gusto niyang Master Zhao na magsinungaling. Ang saya-saya. Hoy, sabihin Montag nga kung paano Montag nalaman. Siyempre, dahil nakikita ko ang return of investment nito. Isipin niyo ang bagay mula sa Yuan Dynasty na preserve hanggang ngayon. Paano ito naging ganap na buo? Hanggang ngayon, dumaan ito sa digmaan sa pagbabago. Dumaan sa away. Ang ganda ng kondisyon, pwedeng gawing antike ang edad. Pwedeng kopyahin ang craftsmanship, pero ang koleksyon na ito. Ang mali nito, masyadong perpekto. Wala man lang gasgas sa ibabaw. May punto ka, Brother Kin. Talagang matalas ang mata mo. Shinyu. Swert mo lang gayon. Gusto mo bang kalabanin ako? Sige. Tuloy ang laro. Tingnan natin kung kaya kitang talunin.
Pangalawang koleksyon, isang stone seal. Pangalawang koleksyon ay isang stone seal. Bid dito. Bato lang ito, di ba? Maniwala ka sa akin. Ang starting bid ng stone seal na ito ay 10,000. Ewan mo. Bubo, kabi itong basag na bato. Kitang-kita kung walang kwenta, 20,000 ang binayad mo. Mas malala ka pa sa akin sa pag-aksaya ng pera. Tama si Miss Duan, itong basag na bato. Pambato lang ng atsara. Ayoko kayaan dahil madumi, pero magulak. Gusto itong ituring na kayamanan. Isang basag na bato. 20,000 ang binayad? Hindi ba ito tanga? Mukhang walang pag-alinlangan ang resulta. 20,000, isang bises, sold. Binabati kita, Emarkin, sa iyong stone seal. Talagang tanga. Tinatawanan ka nila, hindi mo ba nakikita? Miss Santiques, ang tuntunin ay isang nagbibigay, isang tumatangga. Kapag naloko ka, wala kang dapat sisihin. Gaya ng sabi nila, ang mundo ay tumatawa sa akin dahil baliw ako. Ngunit ako ay tumatawa sa kanila dahil hindi nila ako maintindihan. Ang bagay na ito, sasabihin kong 200 milyon ang halaga. Tiyak na 200 milyon ang halaga nito. 200 milyon. Mukhang pera na ang nasa isip mo. Nababaliw ka na. Labor at shipping, mula sa bundok hanggang dito. 100 piso lang bawat isa. Kung marami kang bibilhin, mas mura pa. Huwag mong isipin na dahil nakapatay ka ng langaw, hunter ka na. Kung itong basag na bagay ay 200 milyon, ibabaliktad ko ang pangalan ko. Pero kung hindi, ang sampal mo sa nanay ko. Doble ang babalik sa iyo. Sige, ipapakita ko sa'yo. Heto, dalhin ang chainsaw. Magsisimula na ang palabas. Tingnan ninyo. Naku, hindi ko inakalang may lihim pala sa loob ng batong ito. Ito ba'y ang nawawalang selyo ni Jin Wuzhu? Tiyak na ito. Hindi pa ako nakakita ng selyong ganito kalinaw at kakinang. Pang royal na gamit ito, 2 bilyon ay mababa pa ang presyo. Magaling ang mata mo, Kin. Kumita ka agad ng 2 milyon sa pagbenta. Imposible. Paano mangyayari ito? Tingnan ninyong mabuti. Huwag kayong malinlang ng batang ito. Gusto ko ito, ibenta mo sa akin sa 2 bilyon. 2 bilyon at 300 milyon ang alok ko. Sinong kite dyan? Huwag kang makipag-agawan sa amin yung mistress. Gusto mo bang mamatay? Disiplina, disiplina. Kin. Hanggang sa dulo, humahanga ako. Ang iyong pananaw ay mas mataas kaysa sa lahat ng narito. Nais kong maging estudyante mo. Kahit konting kaalaman lang, pakiusap tanggapin mo ako. Kaming 2 estudyanteng may mahinang pananaw. Anong ginagawa mo? Sabi ko sumama ka para maging estudyante. Ako. Guro sa itaas. Tanggapin po ang pag-alam ng inyong estudyante, si LIU-EA-PIA. Hindi ko kayang tanggapin ito, mga ginoo, tumayo na kayo. Hindi ko kayang tiisin ito. Young Master Zhao, ayos ka lang ba? Kin. May lakas ka ba makipagsapalaran ulit sa akin? Sasapalaranin ko lahat ng iyong ari-arian. Nanalo ka ng 80 milyon sa loto. Tayong dalawa ay sasapalaranin ang 80 milyon. Mainit ang swerte ni Albion Bay, hindi lang isang round. 100 round pa nga ang sasamahan kita. Dahil hindi mo ako kayang talunin. Ziege. Tupad sa usapan. Sa round na ito, mananayo tayo ng bulag. Sasapalaranin natin kung magkano ang halaga ng nasa loob ng kahon na ito. Ang sinumang magtatantya ng presyo na pinakamalapit ang mananalo. Naku, kailangan kong makita ang bagay para malaman ang rate of return. Imposible ang bulag na paghula. Loop nito. Sa loob nito ay ang forum zone na nakakahalaga ng 2 bilyon. Daan-daang eksperto na ang nag-authenticate nito para sa akin. Ang saya-saya sa mga taong naglalaro ng antigo. Hindi pa ako nakita ng ganitong kasina. Puros, werte lang ito. Sa palagay ko siyang Masters How ay hindi matatalo. Pareho silang dalawa. May 50% sansa. Nanalo na si Kin ng 2 beses. Mainit ang swerte. Sa round na ito, ako ay naniniwala kay Kin. Ibin, CV, naniniwala rin ako sa'yo. Ano? Natatakot ka na? Kung natatakot ka, lumuhod ka at gumapang ng ilang bises. Habang gumagapang, sabihin mo, Lolo, mali ako. Maganda. Chinyu. Tingnan natin kung pera o pride ang mas mahalaga sa'yo. Kung ayaw mong maging pulubi, lumuhod ka na lang. Simulan mo ng gumapang. Huwag kang masyadong mapang-api. Queen Yu, para kang aso ni Miss Yi. Kapag sinabi ni Miss Yi na pumunta sa silangan, hindi ka ba lalapit sa kanluran? Ifin, CV, binubuyo ka niya. Paano kung ikaw ang matalo? Kung matalo ako, tatawagin kitang lolo at bibigyan kita ng 100 milyon. QNYU, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Mulan gayon. Malas na ang susunod sa'yo. Espesyal ang kahon na ito. Kahit infrared ay hindi makakapasok. Kahit may X-ray vision ka pa, wala rin ito sa pagkakataong ito. Gusto kong lubusan kang matalo. Miss, sa tingin mo ba mananalo siya? Siyempre, yon ang lalaking pinili ko.
Hindi ko nakikita ang return on investment. Hindi ako basta-basta manghula. Bakit siya? Maliban na lang kung alam na niya ang laman ng kahon. Tulungan mo ako. Chinyu, tisa ka lang palamuning binata, ano? Natatakot kang matalo kaya humihingi ka na naman ng tulong sa babae. Ngayon, kahit sino pa ang dumating, walang makakapigil sa'yo. Mga kasama, masama ang pakiramdam ko. Sandali lang. Mukhang natatakot kang makita ni Miss Yi. Ang eksena mong gumagapang sa sahig. Pero wala kang magagawa. Tiyak kong i-record ang video mo habang gumagapang. At ipakalat sa buong Haicheng para makita ni Miss Yi. Hindi niya ito matatakasan. Pagdating ng panahon, tingnan natin kung gusto ka pa niya. Ang yabang mo naman masyadong maaga. Bakit ka anak tatagal? Ulan montag na. Ikaw na lang. Kanina ang lakas-lakas mo, ikaw na ang una. Nakakainis, sino sa inyo ang unang hula? Medyo pagod na ako sa dalawang sunod na panalo. Si Zhao na muna ang unang humula. Sabi mo hindi ka natatakot. Mukha ka namang asong takot na takot. Haha, Kin, hulaan montag lang. Para makita ka urin, Kin. Bakit Kin lang ang tawag mo? Tawagin mong Master Kin. Hindi mo kaya hulaan? Kung hindi mo talaga mahulaan, normal lang yan. Bata pa kasi si Master Kin, kulang pa sa karanasan. Kung nakataon lang ang mga hula ni Master kanina, paano niya nasagot ng tama lahat? Bigyan, hindi ka umuusad sa pagsasanay mo. Dahil kulang ka sa paniniwala, palagi kang nagdududa. Master, bigyan mo kami ng direktang sagot. Ako hulaan ko, feeling mo ba panalo ka na? Tigilan mo yan, hulaan mo o hindi? Pero bigyan mo ako ng oras para mag-isip. Baka naman Suzuko na si Master Kin? Susuko ng hindi man lang humula? Talagang, sobra ang tiwala natin sa kanya. Miss, mukhang mali ang pagpili mo ng guro. Halatang walang kakayahan. Ulitin Montag, sasampilin kita. Ang lalaking pinili ko, hindi pwedeng magkamali. Kinyu, sasabihin ka o sayo. Huwag ka nang umasa sa tulong ng iba. Dati, swerte ka lang. Ngayon, titignan ko kung mas malakas ang swerte mo. O ang swerte ka o ilang siyang Master Zhao. Bigyan mo pa ako ng 2 minuto. Limitahan natin ng 30 segundo ang pagbigay ng presyo. Kung hindi mo masabi, automatic na talo ka. Maganda ka na. Nagumapang at tawagin akong tatay. Kinyu, hulaan Montag na lang kahit anong numero. Kahit papaano, 50% ang sansa mo. 10 segundo na lang. Chinyu. Ang paghamak mo sa akin noon, babayaran mo ngayon ng doble. Ang pagdurusang matatanggap mo sa ilalim niyang Master Zhao, ipagmamalaki mo pa yan. Tapos na ang oras. Naubos na ang pasensya ko. Kinyu, talo ka. Kung ayaw mong lumuhod, tutulungan kita. Itignan ko kung mas matigas ang bibig mo o ang hita mo. Anong balak mo? Zhao Cheng, Hindi pa nagbibigay ng presyo si Kinyu. Anong ginagawa mo? Miss Duan, ito ay pagitan ko at ni Kinyu. Hindi tama ang panghihimasok mo. Ikaf. Ulitin. Balian mo rin ang kabilang hita. Tawagin mong tatay. Ang ginawa mo ngayon, babayaran mo sa akin ng 10 beses. Tawagin mo akong tatay. Ang dilim dito, tulong. Tigil mo yan, bitawan mo siya. SHU yun. Huwag mong ipagtanggol ang walang kwentang batang to. Ngayon, naging mabuting anak na siya sa akin. Halika. Tawagin mo akong tatay. Inampas mo ako? Sinas ko. Yang Master Zhao, kanina hindi ako tumaya dahil maliit ang pusta. Ngayon, itataas ko ito sa 500 milyon. May lakas ka ba ng loob? Nakakatawa ka talaga. Kinyu, kilala kita, gaano ka kalakas? Kahit ibenta mo buong pamilya mo, hindi abot sa 500 milyon. Ikaf. Mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ako ang magbabayad para kay Judin. Yang Master Zhao, hinampas niya ulit ako. Tumigil ka na. Hintayin mo ako. Babawian kita ng doble sa mga sampal mo. Ganito, hindi lang 500 milyon kung sino sa atin ang matalo. Ay luluhod at magiging upuan. Ano sa tingin mo? Ano? Upuan? Nakakainsulto ito. Siyang Master Zhao ay kilalang tao sa Haicheng. Kung talagang matalo siya at maupuan. Talagang nakakahiya yon. QNYU, huwag kang masyadong masaya, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa sigurado kung sino ang mananalo. Hindi mo masasabi ang laro ng mga hama. Talagang kakaiba kapag nanalo ako. Gusto ko nang subukan. Kung ano ang pakiramdam ng upuang tao. Makinig kayong lahat. Ang halaga ng laman ng kahon na ito ay 0. Paano naging 0? King, baka nasaktan ang ulo mo? Malinaw na ang sitwasyon. Talo si Master Kin. QNYU, gusto ko nang maramdaman. Ang pakiramdam ng upuang tao, sabi ko. Ang laman nito ay may halagang 200 milyon. Sige, buksan natin. Ano, tu, walang laman? Walang laman ang kahon, kaya walang halaga. Siyempre nanalo si Master Kin. May X-ray vision talaga si Kin. Talagang humahanga ako.
Ang saya, sabi ko na magaling ang taong pinili ko. Imposible. Dito ay dapat nakalagay ang 4 gold square zone na nakakahalaga ng 200 milyon. Dilat ang iyong mga mata at tingnan mo kung may 4 gold square zone ba dyan. Ikaw ang may kagagawan nito. Alam ko na. Sinamantala mo yung pagkawala ng kuryente kanina. At pinalitan mo ang laman nito. Yan nakalagay ang 4 gold square zone na kaibigan ko. Talagang nakakahalaga ito ng 200 milyon. Kaya alam mo na kung ano ang laman nito. Sinadya mo akong lokohin at painitin, tama ba? Ibig sabihin, sinadyang ilagay niyong Master Zhao ang 4 gold square zone na nakakahalaga ng 200 milyon. Tapos tumaya kay Master Qin. Alam na pala ang sagot. Ibig sabihin, sinadyang maghanda ng bitag para kay Master Qin. Kaya si Pinyu ay gumanti rin. Gumamit ng eksaktong kahon na walang laman. At pinalitan ang 4 gold square zone. Ah, si Miss Yi pala ay kasabot ni MR Qin. Anong kasabwat? Ali ang tawag doon. Walang pinag-aralan. Halika, young Master Zhao, lumuhod ka na. Lumuhod, 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 Kinyu. Biro lang ang lahat ng sinabi ko. Pasensya na, wala akong sense of humor. Sabihin niyo, nararapat ba kay young Master Zhao ang human chair na ito? Naraapat, naraapat. Ang baboy ng parang ito, ang pamilya Zhao. Paano nagkaroon ng basura tulad mo? Yang Master Zhao, ang kalokohan mo, hinamak mo ba ang aking auction house? Alamin mo, ang aking amo sa Haicheng ay may impluensya rin. Ang pangyayaring ito ay tiyak kong ibabalita sa kanya. Lahat ng kilalang tao sa Haicheng ay nandito. Ang kasuklam-suklam mong pag-ugali, Zhao Cheng, ay alam na ng lahat. Tingnan natin kung sino pa ang makikipagnegosyo sa iyo. Kung may utak ka, dapat mong panagutan ang iyong ginawa. Huwag mong itamay ang ibang miyembro ng pamilya Zhao. Kung hindi, gagawin kong imposible para sa iyo ang manatili sa Haicheng. Lumuhod ka na. Kinyu, Bro Yu, pwede tayong mausap nito. Ako ay miyembro ng pamilya Zhao, kung talagang luluhod ako. Sabi ko ibabalik ko ng 10 beses. Lumuhod ng maayos. Subukan natin itong human chair. Hindi mo masasabi, ang human chair ni young Master Zhao ay talagang maganda. Sige na. Sa ngayon ay patatawarin kita, pero sa susunod, huwag kang masyadong mayabang. Hindi mo ako kalaban. Ako, Gamali. Kailan mo ibibigay sa akin ang 500 milyon? Hindi, ibibigay ko sa iyo pagkalipas ng 1 oras. Wala akong kinalaman dito. May gusto pa bang sumubok? Hindi, sino ang gustong umupo sa aming si Zhao Xiao? Kailangan mo lang siyang tulungan na bayaran ang 500 milyon na ito. Pira lang BA ito. Papatayin kita. Yari, Yun, umuwi na tayo. Tara na. Kayo, bahala na kayo. Yari, ingat. Ikaw, nakatingin ka pa. Hindi ako yon, hindi ko sinasadya. Tinawag kita ng matagal pero hindi ka sumagot, kaya ako. Dali, kunin mo ako ng tuwalya. Yari, Yun, paano ko ibibigay sa'yo? Dito. Ay. Ako Ako panagutan ko ito. Nagustuhan ka ng lolo ko, pinapakasal niya ako sa iyo. Ha? Ikaw? Ano ang tingin mo sa akin? Gusto kita, pakasal na tayo. Hindi ko inakalang pakakasalan mo ako. Ako si Alvin Lacey ay nanunumpa. Sisikapin kong maging mabuti sa'yo. CJ, bakit mo ako binababa? Huwag kagabi, ikaw mismo ang nagsabing ayaw mong bumaba. Hindi ka ganito kasusunod yun. Marami ka pang hindi inakala. Ibaba mo ako, may ibibigay ako sa iyo. Ay, Ito ang regalo ng lolo ko para sa iyo. hulaan ko may 10 milyon dito. Paano mo nalaman? Sinabi ba sa iyo ng lolo? Dahil nakikita ko ang rate of return. Huwag kang magsinungaling, umuwi na tayo. Oras na para makilala mo ang mga magulang ko. Mabuti, may nahanap akong antigo kamakailan. Ito na lang ang regalo para sa biyanan kong lalaki. Tara na. Ang mga kabataan ngayon
Ang laki ng kaya nilang gastusin. Madali lang sa kanila ang gumastos ng 200 milyon para sa Antigo. At sabi pa, 4 gold square zone mula sa panahon ng Shang at Zhao. Photo BA? Hindi mo ba napanood ang balita? May narinig akong isang kabataan na gumastos ng mahigit 200 milyon. Bumili ng bronze artifact mula sa Shang at Zhao dynasties. Kung akin lang sana ito, ang ganda sana sa bahay natin. Di ba't naghanap si Lolo ng mapapangasawa mong mayaman para sa'yo? Paano kung siya ang bumili nito para sa'yo? Tigilan mo na yan, wala nang saysay yan. Ano pa bang silbi ng pag-usap tungkol dito? Ma, pa, dumating na kami. Ikaf siguro si Xiaoqin? Di mo na kailangang magdala ng regalo. Magiging pamilya na tayo. Pa, alam ni Kinyo na mahilig ka sa Antigo. Espesyal niyang pinili itong antike para sa'yo. Mabuti. Bata ka PA, ano BA alam Montag SA Antigo? Baka maloko ka at malugi ka ng malaki. Ma, tigilan mo na, hayaan mo siyang tignan ni Pa. Nga, buksan mo na at ipakita sa akin. Antigo ba ang sirasirang mangkok na to? Mukhang nabugbog ang ulo mo sa pinto. Tanga ka ba? Ganitong klaseng tanga. Gustong pumasok sa pamilya namin? Panaginip lang yan. Hindi ito ordinaryong mangkok, 1 bilyon ang halaga nito. Kalokohan ang 1 bilyon. Mukha namang basura lang yan. Dumating na si Xiao Zhao. Tito Ye. Alam mo, naman ang nararamdaman ka para kay siya yun. Paano mo siya mapapakasa sa iba? Lalo na sa isang mahirap lang na construction worker. Isang dukhang lalaki lang na nagtatrabaho sa konstruksyon. Zhao Cheng, ano na naman ang pakay mo? Ano, hindi ka pa ba nasasawang maging upuan ng tao? Tumigil ka nga. Siya yun, inimbestigahan ka o Tom Laliking tu. Magmagsasaka lang ang pamilya nila, hindi ka bagay sa kanya. Ang pamilya namin at pamilya ninyo ang magkatapat. Ito ye. Huwag kang maloko ng lalaking to. Yang sirasirang mangkok niya. Sa tingin ko, hindi talaga yan 1 bilyon. Nga, tingnan mo ang itsura niyang mukhang dukha. Paano siya magkakaroon ng 1 bilyon? Oy, J. Huwag kang maloko niyan. Totoo bang 1 bilyon ang halaga ng mangkok na to? Ayaw na ayaw ng tatay ko ang mga nanluloko. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Tito Ye. Ito ay binili ko sa isang kaibigan kong eksperto. Isang 4 Ramzon na nagkakahalaga ng 2 isa 0 milyon. Siyempre, Kung hindi ka naniniwala, pwede mong i-check sa balita. Yay, hindi ba ito yung sinasabi mong zone? Si Zhao Cheng pala ang bumili. Para sa'yo. Ang pagmamahal niya kay Shujun. Hindi mo pa ba nakikita? Bumili ka na nga ng peke. Ipinagmamalaki mo pa at ipinamigay, hindi ka ba nahiya? Probinsyano, hayaan mo lang akong ipakita sa'yo ang isang bagay na nakakahalaga ng mahigit 200 milyon. Sean at Joe Bronze Artifact. dapat kang magpasalamat sa akin. Anong karapatan mo para magsalita ng ganyan dito? Siya Siu. Mukhang siyang Siu lang ito, no? Nakaraang linggo pa. Hindi ko na ito titignan pa, baka magulat ako. Sinasabi mong peke ang gamit ko. Nakbibiro KPA, ito ay Nandubay Kian. Na personal na sinuri ng 2 dalubhasa. Walang duda na tunay ito. Minsan nagkakamali rin ang mga dalubhasa. Isang dalubhasa, parehong nagkamali. Mukhang inggit ka lang. Wala kang pera, walang maipakitang maganda. Umalis ka na. Xiaoqin, bigyan kita ng pagkakataon. Aminin Montag lang na. Peke ang mangkok na ito. Tapos na ang usapan. Tito Ye, hindi pwedeng ganyan na lang. Ginagago ka niya. Hindi pwedeng hayaan si Shujun na sumama pa sa kanya. Ang tunay na ginto ay hindi natutunaw sa ako'y. Six, Tito Ye, huwag kayong mag-abala. Tatawagin ka o na zina ng Dubai Kian. 2 silang dalubhasa. Pasigurado. Isasama ka o rin si Master Tianyan. Tama. Ito ang tawag sa dobleng seguridad. Bilisan Montag. Tol, gusto mo ba ng isa pang pustahan? Sige, hindi ko inaasahang may lakas ka pa ng loob para makipagpustahan. Kahit ano, Kinyu, sasabayan kita. Kung alin sa ating dalawa ang peke. Siya ang kakain nito. Baka hindi kayanin ng ngipin ni Yang Master Zhao. Malakas ang ngipin ko. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang dapat mag-alala sa sarili mo. Pinyo, nakita mo, nadulas ang kamay ni tita. Nahulog. Hindi ko alam kung maaari pa itong maitsamin ngayong nasira na. Napasag na, ano kaya ang i-examine? Bakit ka sumisikap? Hindi naman yan, kaya hulog lang nahulog. Para hindi masugatan ang ngipin niya kapag kinain niya. Paano kung tunay? Paano naging tunay? Xiaoqin. Hindi ka magagalit sa akin, no? Nanay, sinadya mo yan. Ang dulas-dulas ng basag na mangkok na yan, paano ko sinadya? At saka, marami nito SAMG2 Dallas Store. Bibili ako ng isang truck para sa kanya. Tao, linisin ninyo ang basurang ito para hindi nakakaharap. Huwag, kakainin pa natin mamaya. Uun ka, muntik ka unang makalimutan. Hindi ko alam kung ano ang inisip ng matanda. Papakasal pa niya si SUJUN sa isang pera at walang kapangyarihang pobreng lalaki. Isang basag na mangkok lang naman yun. Kahit PKPA, yan o tuni, babazagin ka o PA rin. Hinaharap mo pa ako ng masama. You, Ma, tama na yan. hindi PA. Nairita ako SA kanya. Ita, huwag po kayong magalit. Tito Ye, ito ay tunay na ginto at pila. Binili ko ito na mahigit 200 milyon. Dapat mong tingnan mabuti. Tingnan mo kung gaano kaganda ang square zone na ito. Mukhang tunay. Ito ang unang bises kong makakita ng napakagandang bronze war. Talagang kayamanan ito. Dapat itong ilagay sa bahay, sa pinakakitang lugar at i-display. Xiao Zhao, ang iyong pagmamahal. Ako at si Tito Ye ay lubos na nagpapasalamat. Ang laki ng ginastos mo. Hindi naman. Basta kayo at si Tito Ye ay masaya, okay na yon. Gino, kayo po muna.
Laoye, sa telepono kanina, narinig ko na mayroon kang. 4 Gold Square Zone. Hindi pa ako kumakain at dumiretso na ako rito. Bilisan Montag. Ilabas mo na ang iyong magandang bagay para makita ko. Kayo po ba ang hari ng antigong bagay, ang Master Chen yan? Pero pinahanap siya. Walang anuman, Master Xian Yan. Dapat mong suriing mabuti. Huwag kang maloko ng batang ito. Huwag kang mag-alala. Sa akin, ang tunay ay hindi magiging peke, at ang pek Ay hindi magiging tunay. Master Xian Yan. Siege. Magandang bagay. Tito Ye, nakita Montag na? Kung sinabi ni Master Chen yan na maganda, siguradong hindi ito mali. Nga, paano maglalabas ng 200 milyon si Xiao Zhao para bumili ng pek? Hindi tulad ng iba, puro kalat lang ang dala, para manloko ng tao. Tama si Tita. Baka may masamang intensyon ang iba. Oy, ngayon, pwede mo na bang kainin ang mga kalat na iyon? Si Li Cheng, biro lang yon. Seryoso ka pa? SAUJUN, nalinawan na ang lahat. Inoprotektahan mo pa siya. Hoy, kung lalaki ka, huwag kang magtago sa likod ng babae. Dapat mong hapin ang mga ginawa mo. Kung ayaw mo talagang kainin yon. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Pwede kong isipin na patawarin ka. Hindi. Ito ay peke. Ngayon, ang totoo ay lumabas na. Master Chen yan, ito ay nagkakahalaga ng 210 milyon. Mahalagang kayamanan. Hindi ito biro. Oo nga, paano maglalabas daw milyon si Ziyech? Bumili ka na lang ng peke, hindi ka talaga profesional. Lolo, baka gusto mong tingnan ulit. Oo ka. Tingnan mo ulit. Hindi na kailangan, peke talaga yan. Naloko kayong lahat. Matanda, pubida kang kumain ng basta-basta. Pero, huwag kang magsalita ng walang besehan. Binata, ayaw mong tanggapin ang pagkatalo mo? Handang-handang kong ipusta ang reputasyon ko sa buong buhay ko. Zazama KPA. Sa akin sa appraisal center sa Haicheng. Tara na. Ano ba yung sinasabi mo? Sabihin mong peke. Pek na agad. Pasakin, walang problema. Ito ay bronze mula sa panahon ng Shang at Zhao. Halika. Dilaan mo yung kalawang dito. Tikman mo. Bakit may amoy ng ihi? Uun ka, lasang panes. Tama yan. Ang bronze ay hindi lang para tingnan. Kapag ginaya, Karaniwang ibinababad sa ihi ng kalahating taon. para magkaroon ng kalawang, bago gawing mukhang luma. Naiintindihan mo na? Parang narinig ko na yung paraan ng pagpepeke. Sabi nila, matagal nang nawala ang ganitong paan. Talagang kamangha-mangha si Master Chen yan. Kami nahihiya. May ganito palang paraan? Nga, ang mundo ng antigo. Ay napakalalim. Yang Master Zhao, hindi ba't oras na para tuparin mo ang pangako? At kainin mo yan? Kahit peke yung sa akin, imposibleng tunay yung sayo. Sige, ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ang mananalo. Ma, nakita mo na. Peke yung kanyang square zone. Kahit parehong peke ang dalawang ito, ang pamilya ni Zhao Cheng ay mas mayaman kaysa kay Kinyu. At bukod sa square zone, may iba pa namang regalo, di ba? Lao Ye. Hindi ba't may bowl KPA? Pakita mo sa akin. Master, isang peking bagay lang yan, hindi na kailangan tingnan. Tama. Zina Masters Nando at Paikyan. Ay nag-appraise na. Siguradong walang mali. Sinong nagsabing walang mali? Nandito si Master Chen yan. Hindi pwedeng hindi siya ang mag-appraise. Bakit hindi pa itinapon yang basurang yan? Nakakainis lang tingnan. Master, nandito yung bagay. Master. Ayos ka lang ba? Sa buong buhay ko, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako. And ito itong blue and white to kaya the Dragon Ball. Marahil. Ito na ang huling pagkakataon. Hindi ko inakala makikita ko ulit ito bilang isang. Sirasiya na lamang. Master, anong sinasabi mo? Ano NG Blue Dragon Dukai? Lao Yi, talagang kasalanan mo ito. Ang ganda-gandang kayamanan. Nazira Montag PA. Isang napakamahalagang mangkok na may disenyong dragon na gawa sa jade at porselana. Nasira mo ang isang peking banga, pero ito naman. Itinuring mong kayamanan. Nakakatawa ka talaga. Kasalanan ito ng mangkok na sobrang madulas, hindi ko kasalanan. Master, magkano ang halaga ng mangkok na ito? Kung buo ito, hindi bababa sa 100 milyon. Kasalanan Montag. Nasira mo ang napakahalagang bagay na ito. Hindi rin naman kasalanan ka et saka, pwede pa naman itong ayusin, di ba? Hindi ganun kadali. Ang 100 milyon ay market value lang nito. Ang historical significance nito ay walang katumbas na kayamanan. Kahit na may pag-asa pa itong maayos. Ang halaga nito ay mga 500,000 na lang. Ha? Bumaba ng 200 bises ang halaga nito dahil sa pagkabasag. At yun pa ay kung maayos ito. Kung hindi, mas lalong bababa ang halaga. Hoy, Yang Master Zhao. Bakit ka nagmamadali? May emergency sa bahay, pwede ba? Pwede ang emergency, pero parang may nakalimutan ka. Naghihintay ako na makita kang umanga ng 4 Gold Square Zone. Tikman mo kung maalat. Grabe ka naman. Ako ang grabe. Kanina nung pinapakain mo ako. Anong nakalimutan mo? Ano ba talaga ang gusto mo? Gaya ng sinabi mo, kainin mo ito ngayon. O kaya, lumuhod ka sa harap ko. Hindi ako luluhod sa isang dukha habang nakatingin ang lahat. Hindi ako luluhod sa isang dukha. First time is awkward, second time is familiar. Sa pagluhod sa akin, sanay ka na. Xiao Qin, hayaan mo na. Nadaya rin naman si Xiao Zhao. Nawalan na siya ng mahigit 200 milyon. Huwag na nating dagdagan ang hirap niya. Uun ka,
sobra ka naman. Anong kinabukasan mo kung ganyan ka? CJ, dahil sinabi ng biyanan ko, papatawarin kita. Ngayon, dalhin mo ang basura mo at umalis ka na. Hintayin Montag lang. Ikafyong. Genius na nakadiskubre ng Imperial Seal. Hindi ako appraiser, swerte lang. Nakalusot ka sa harap ng mga eksperto. Bakit ka pa nagpapakumbaba? Bakit ka pa nagpapakumbaba? Sobra po ang papuri niyo, Master. Hindi talaga ako. Wala akong kailangan sa Lao Yi, mukhang medyo humble ang manugang mo. Siya, kung hindi ninakaw, nanloloob. Hindi ito pagiging mapagkumbaba. Hindi ko alam kung kanino ka nag-aral, kaibigan. Ako. Master Chan yan dahil ayaw sabihin ni Juvin. Tiyak may dahilan siya. Ganito na lang. Kung mayroon kang gustong ipatingin sa hinaharap, dalhin mo lang dito. Siege, usapang tapos, Lao Ye. Dadalhin ko muna ang mangkok na ito para ayusin. Kapag tapos na, Ibabalik ko sa iyo. Salamat, Master Tianyen. Master, tuloy po. Xiao Kin, umupo ka na. Xiao Qin, tungkol sa nangyari ngayon, mali talaga ang ginawa ng nanay mo. Hinaharap. Hinaharap? Isang pamilya na tayo. Huwag mo nang isipin ng labis. Ikaw naman, humingi ka ng tawad kay Xiao Qin. Tapos na ito, At kalimutan na natin. Nabubuwang ka na ba? Hihingi ako ng tawad sa isang bata. Hindi ba siya natatakot maikli ang buhay? Nanay, kung hindi ka hihingi ng tawad kay Juvin ngayon, aalis ako kasama siya at hindi na babalik. Magang ka. Tingnan mo kung hindi ako matapang. Ayos. Lahat kayo ay magagaling na ngayon, ha? Pasensya na, sapat na ba? Tapos na ang usapang ito. Sa mga susunod na araw, pupunta ako sa ospital para samahan ang lolo mo. Ang lupa sa Zhangjiakun ay napakahalaga sa ating pamilya. SHUJUN, ikaw na ang bahala dito. Ang Lolo Montag. Halos ayos na ang lahat. Pumunta ka lang doon at tumirma. Sige, pa. Bakit nandito ang nanay at ang iba pa? Nanay, SHUJUN, si Tita Wang at si Ate Ha ay gustong sumali sa proyektong ito. Tulong ng Montag sila. hindi ito angkop. Ang proyektong ito ay laging pinangangasiwaan ng lolo. Magagalit siya kapag nalaman niya. Shujun, pinapaanood kitang lumaki, at palagi kitang tinutulungan. Kapag yumaman ka, isama mo kami. Tama si SHUJUN. Magkikita-kita pa tayo. XUL Kuyen. Hindi ba sinabi mo na pumayag na si SAUJUN? Baka naman nakbubulan ka lang? Anak, nasabi ko na ang mga salitang iyon. Kaya tulungan mo akong iligtas ang mukha ko. Anong ginagawa mo rito kasama ang patay? Magsalita ka naman. Hoy, XUQN. Ito ba ang manugang mo? Yang isang di ikano-ano, wala yang alam. SAUJUN, papadala ka sana. Ang daming mayayamang binata. Sino bang hindi mas maganda kaysa sa kanya? Ivan Montag na yan. SIOP alang. Ang mga mayayamang binata sa Haicheng, pipiliin mo na lang, di ba? Mga tita at ate, huwag niyo namang pahirapan si Juvin. Sige na, papayag na ako sa inyo. SAUJUN, hindi ganyan ang dapat sabihin. Tumutulong kami sa pamilya ninyong Ye. Hindi naman kami may utang na loob sa inyo. Tama, yan. Tinutulungan namin magbahagi ang pamilya Ye. CJ, pero may sasabihin muna ako sa inyo. Lahat ng investment ay may risk. Kapag nalugi, kayo ang mananagot. Maaari bang malugi? Nakbibiro lang si SHUJUN SA inyo. Ano ang risk? Yang proyekto sa Zhangja Village. Laging binabantayan ni Lolo. Siguradong hindi malulugi yan. Chinyu. Anong ginagawa mo rito? Lumayas ka na. Bakit? Dahil ito ay Zhangya Village. Bawat pulgada ng lupa sa ilalim ng iyong paa, akin yan. Kalokohan, kailan naging sayo ang lupa? Hoy, handy bat si Missy. Bibili rin ba kayo ng lupa? Nakalimutan mo na ba kung paano ka nagmakaawa sa akin ilang araw lang ang nakalipas? Paano ka naglakas loob na ganyan ang trato mo sa akin? Yung ilang araw na yon, iba na ngayon. Huwag mong gamitin yung pagkamis mo para i-pressure ako. Si Missy, nung wala ako, inapi ang ate ko. Ang yabang mo, di ba? Yang lupang tu. Ang pamilya Huwag na kayong umasa. SHUJUN, ano ang nangyari? Nasaktan Montag ba sila? Hindi niyo masasabi kung ibebenta ang lupa. Maliban kung ilalabas niyo ang kontrata ngayon. Wala sa amin ang kontrata ngayon, pero pa ang nasa amin din. Walang pinakaiba. Ano nang ibig sabihin yan? Sasabihin ko sa'yo kung ano. Kuya, dumating ka rin. Ang tagal kong naghintay sa'yo. SHUJUN. Ngayon, ang lupa na ito ay nasa pamilya Zhao. Kung gusto mo ito, kailangan mong humingi ng pahintulo sa akin. Paano posible? Bakit nasa iyo ang kontrata? Ang proyektong ito ay dati ng pinangangasiwaan ng tatay mo. Pero noong nakaraan, nagkasakit siya at na ospital. Miss Ye, noong tinulungan mo ang henyong ito, ang yabang mo, di ba? Ngayon, baliktad na ang sitwasyon.
Gusto nyo ang lupa na ito. Lumuhod kayo at magmakaawa. Mga salot kayong lahat, walang mabuti sa inyo. Eddie at Yun, huwag na natin kunin ang lupang ito. Si Brothers Hao ang aking kapatid sa dugo. Kung hindi mo siya respetuhin, sasampilin kita. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Ang lupang ito ay isang kayamanan. Kasama na ito sa development plan. Para SA High and residential area. Maraming nag-aabang dito. Tama. Ano ba ang alam nitong pobreng ito? Bakit siya nakikisali? Tumahimik ka na lang. XUEQ dyan, ang manugang montag. Bobo Bea? Kung hindi mo alam, huwag kang makialam. Kahit hindi ako marunong sa negosyo, alam ko. Na kapag napirmahan ng kontratang ito, malulugi tayo. Hoy, noong nakaraan, dahil kay Uncle Yi, hindi kita pinansin. Pero ngayon, ayusin natin ang ating mga utang. Sir Cheng, kung may problema ka, sa akin ka lumaban. SHUJUN, ano ba ang meron sa lalaking ito? Bakit mo siya pinoprotektahan? Walang pera, walang kapangyarihan. Ang lupang ito ay napakahalaga sa pamilya Ye. At dapat alam mo yan. Kung gusto mo ang lupang ito, kailangan mong iwan ang lalaking ito ng tuluyan. At kakasalan ako. Pagkatapos, magiging pamilya na tayo. Madali na ang lahat, di ba, Auntie Wei? Tama. SAUJUN, magandang idea ito. Hindi ako sangayon. Ikaw ang sumira sa anak ko at sa pamilya ye. Wala kang karapatang tumutol. Hiwalayan mo na ang anak ko. Umalis ka pamilya. XUEQIN, ang manugang mo ay walang silbi. Puro kapahamakan ang dala. Nawala na ang oportunidad dahil sa kanya. Dahil sa kanya, hindi kami kumita. Isang malas. Ano ang tingin mo, Tak? Hindi ka kontento? Umalis ka na. Xiao Xiao. Tignan mo, pinagtanggol kita. Huwag mo nang pansinin ang mga walang kwenta. Ipagbili mo na sa akin ng lupa. Auntie Wei, hindi ko ayaw ibenta. Pero hindi pa nagpapahayag si SAUJUN. SAU, magsalita ka naman. Nanay, huwag mo na akong pilitin. Hindi ako magpapakasa sa kanya. Anak, ano ba ang sinasabi mo? Kung ganon, wala na tayong magagawa. Ang pamilya ninyong Ye, ngayon ay wala ng karapatan na makipagtulungan sa aming pamilyang Zhao. Kuya, huwag mong sabihin ng ganito. Kung ang batang ito ay makakaluhod at 3 bises na magmamakaawa sa iyo, maaari pa nating pag-usapan ito. Kuya niyo, hindi ka biya? Bumaba ka na at mamakaawa. Hey, young Master Zhao. Bata, noong nakaraan ay gusto mo akong patayin. Ngayon, ako naman ang papatay sa iyo. QNYU, bumaba ka na at magmakaawa. Kayong Masters How at humingi ng tawad, kung hindi, kahit isang pirasong lupa o kahit isang butil ng buhangin, hindi mo makukuha. Parang peta ka. Alam mo bang magandang wala sa amin dahil sa'yo? Bumaba ka na at magmakaawa. Ikaw ang malas ng pamilyang na wala ang pagkakataon namin kumita dahil sa'yo. Mabubuwag din ang negosyo namin. Bumaba ka na at magmakaawa. 10 bises kang magmamakaawa, 100 bises. Kahit mamatay ka dito ngayon, dapat masyahan siyang Masters How. Kung hindi, paano kami kikita? Kahit mamatay ako ngayon, hindi ako luluhod sa inyo. Ako ang luha sa kanya. SAUJUN, ginagawa mo ang lahat para sa taong ito. Sulit ba? Eddie, yun. Sir Cheng, sana manatili ka sa iyong salita. Huwag kang mag-alala. Ako si ZAA Cheng. Isang salita ko ay sapat na. Eddie, QNYU, huwag mong sirain ang plano ng kuya ko. huwag. Nakikita mo ba? Ang maginoong babaeng ito ng pamilyang Ye. Ngayon ay lumuhod sa'yo. Hindi ba siya sobrang yabang dati? Halika. Missy, hindi montag ba ako sinaktan dati? Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang lahat. Yingen, you. Kayo rin ba ay bumibili ng lupa? Ngayon, ang lupang ito, hindi ko ibebenta kahit kanino. Ang bagay na gusto ko, si LIUEABIA. Kailangang ibenta. Master Biao, anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Bata, hinamon mo pa ang aking master. Gusto mo bang mamatay? Master, ano ang sinasabi mo, Tak? Zeno? Zeno ang master mo? Ipapaalala ko sa iyo. Zuntukin Zia. Master Biao, tama na. Nagkamali ako. Master Biao, yang Master Zhao. Narinig ko na noong nakaraan ay gumastos ka na mahigit 2 bilyon. Bumili ng pek, totoo ba? Kuya Zhao, wala na naman si Sasa. Anong ibig mong sabihin sa pagpunta mo rito? May narinig akong magandang proyekto. Gusto ko ring makisali para kumita tayong lahat. Bakit hindi? Sino ka ba para sabihing magtutulungan tayo? Boss Biao, dahil personal kang pumunta kasama ang iyong mga tao, nakita ko na rin ang iyong sinseridad. Ang respetong ito, ibibigay ko sa iyo. Maaari kitang bigyan ng bahagi sa negosyo. Xiao Zhao, kaibigan ko ang tatay mo. Ang oportunidad na kumita, dapat mo kaming isama. Nga, matagal na tayong magkakilala. Madali lang yan. SAUJUN, dahil sa iyong ugali kanina. Maaari kong ibigay sa inyo ang 20% ng bahagi. Ibig sabihin, 1 bilyon. 20% lang. Hindi mo ba sinabi kanina na ibibenta mo ang buong lupa? Sa pamilya Ye. Kanina ay kanina, ngayon ay ngayon. Nakita mo, Tak, na si Boss Biao ay sasalivin. Maraming hirap ang inilaan namin para makuha ang lupa. Hindi naman pwedeng walang kapalit. Hindi naman pwedeng libre lang ang pamilya Zhao. Tama. Nangako siyang Masters How na bibigyan kami ng bahagi. Kung lahat ng pera ay mapupunta sa pamilya saan kami kikita? Hindi mo naman siguro akalain na sa pagmamakaawa mo, Ay mapipirmahan mo ang kontratang 50 bilyon? Eddie, yun, kung gusto nilang bilhin. Hayaan mo sila. Hindi natin kailangan. Sino ka para sabihin hindi kailangan? Alam mo ba kung gaano karami ang inilaan ng pamilya ikaw, salita lang ng salita. Busog ka na, hindi ka na nagugutom. Pero ang pamilya Marami kaming binubuhay. Tama. 20% lang. Ayaw namin. Esaw yun, ano ba ang sinasabi mo, Tak? Kung hindi natin kukunin ang lupang ito, paano natin i-explain kay Lolo? Paano natin i-explain sa buong pamilya Ma, 20% lang ang bahagi. Hindi rin natin may papaliwanag yan. Mas mabuting sundin na lang si Gugin TV. Huwag na lang. Sige, YSHUJUN, The Hill Island ninyo. Babalik na kami para pirmahan ang kontrata. Ziga. Pipirma na ng kontrata. Eddie, yun, tara na rin tayong sumama. Sumama ka saan? Para manood ng magandang palabas.
Kung naniniwala ka sa sinasabi ng master mo, huwag mong pirmahan ang kontrata. Master, pagdating sa pagkilala ng mga antigong bagay, talagang hinahangaan kita. Buong puso akong humahanga sa iyo. Pero pagdating sa pamumuhunan, siguradong hindi mo ako kayang talunin. Boss Yao, hindi ka naman naniniwala sa mga kasinungalingan ng baka dito. Diba? Ito ay isang malaking proyekto na nakakahalaga ng 5 milyon. Kung gusto mong kumita, maaari itong tumaas ng ilang bises. Kayamanan na nasa iyong mga kamay. Tingnan natin kung sino sa inyo ang makakakuha nito. Xiao Zhao, nilagdaan ko na ang kontratang ito. Nag-invest ako ng 200 milyon. Nag-invest ako ng 400 milyon. Muntik na masira ng isang daga. Ang buong sabaw, XUEQIN. Ang pamilya Ye ay nakakuha ng isang malas na manugang na tulad mo. Talagang malas na malas. Bigyan mo si Onti ng isang kopya ng kontrata. Pirmahan din ni Onti. Hindi ko gamitin ang pera ng pamilya. Gagamitin ko ang sarili ko para mag-invest. Mas maalam si Onti, bigyan si Onti Wee ng isang kopya ng kontrata. Xiao Zhao, nag-invest din ako ng 200 milyon. Onti. Nag-invest ako ng 1 bilyon. Ang lakas ng loob mo, Boss Biao. Ate, magkano ang pera mo ngayon? Isinangla ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya Li. Lahat ay ininvest ko. QNYU, mula ngayon, ako na lang ang babae. Na iyong titingala, at ikaw, karapat dapat ka lang maging isang handsome at mayaman na walang lakas ng loob. QINYU, hindi mo pipirmahan ang kontrata? Ano ang ginagawa mo dito? Umalis ka na, baka makaapekto sa amin. Kumita. XUEQIN, hindi mo ba siya pipigilan? Umalis ka na. Lumayo ka sa amin. Umalis ka na lang, Bea. Sa tingin ko dapat siyang palisin sa pamilya Ye, at gawin si Xiao Zhao na yung manugang. Tama, Zia Cheng ay mas magaling kaysa sa henyong ito. Ng 10,000 bises, ang kapal talaga ng mukha mo. Ganyan na ang sinasabi sa iyo ng iba, kung ako ang nasa kalagayan mo. Matagal na akong naghanap ng butas para magtago. Okay lang, naghihintay ako. Titingnan ko kung paano sila. Iiyak mamaya. Iyak? Baka kami ang mapatawa mo. Isinangla ko ang lahat ng ari-arian ko. Sa huli, magkakaroon kami ng masarap na pagkain at inumin, at lahat ng gusto namin. Kaya nga wala kayong lakas ng loob, bago ako pumunta dito. Itinago ko sa aking asawa, at isinangla ang lahat ng aming bahay. Inilabas ko rin ang lahat ng aking ipon. Para sa magandang pakikipagtulungan natin, mamaya ako ang maghahanda sa pinakamagandang hotel sa Haicheng at tawagin ang inyong mga kaibigan at kamag-anak para mag-inuman tayo hanggang malasing. Ang lakas ng loob ng kuya ko. Si Young Master Zhao talaga ang may lakas ng loob, hindi tulad ng iba. Kahit tayo hindi makahabol sa init. Pinakabagong balita, ang planning office ng ating lungsod ay nagbalak na kanselahin. Ang plano para sa high-end residential area sa Zhangja Village. Ano? Hindi ito pwede. Congratulations sa inyong lahat. Ang proyektong ito sa Zhangja Village ay talagang maganda. Parang isang feng shui na lugar. Magtanim ng mga bulaklak, mag-alaga ng isda, ayos na ayos. Lalo na yung lupa mo, Lai. Dapat magtanim ka ng maraming wansoy at sili. Para araw-araw ay masarap ang kain natin. Ikaf, hindi mo ba sinabing siguradong kikita tayo dito? Sagot mo. Isinangla ko na ang bahay ko, Bliay XUEQIN. Ganito ka, Bea, kami lolokohin? Nag-invest din ako ng 2 bilyon. At saka, hindi naman sa akin napunta ang pera. Bakit ako ang hinahanap mo, Xiao Zhao? Irefund Montag ang perang ito, Zhao Cheng Kuya. Ang tagal na ng samahan ng ating dalawang pamilya. Kuya, kanina lang, sa init ng ulo ko, ininvest ko lahat ng aking ari-arian. Pwede bang marefund kahit kalahati lang? O kahit isang third? Kahit isang third lang, okay na. Oo, Lumayas kayo. Lahat kayo humihingi ng refund sa akin. Ako kanino ako hihingi? Ako ang pinakamalaki ang lugi, okay? Zhao, tama ba? Matagal mo na pala akong pinaghahanda. Sabihin ko sa iyo, kung hindi mo i-refund ang 1 bilyon na ito ngayon, gagawin kitang pataba sa aso. Yuda, Biao. Akala mo ba madali kaming lokohin ng pamilya Zhao? Sabihin ko sa iyo, tinatawag kitang Biao Yi bilang respeto, pero huwag kang magmalaki. Akala mo tag na importante ka? Ano ang tono mo sa akin? Huwag kang magmalaki. Tandaan mo, Tag, ito ang teritoryo ng pamilya Zhao. Hindi ka pwede magwala dito. Sana nakinig na lang ako sa kanya. Sabi ko na nga ba may risk ang investment, ayaw niyong makinig. Kasalanan niyo kung taka kayo. Tara, lagi yun. Kain tayo ng masarap. Huwag kayong alis. Hindi kayo pwedeng umalis. Mga tita at ate, ano na naman ang drama ninyo? YESAUJUN, itong negosyong ito. Narinig mo ang naya sa amin. Ngayon, dapat kayo magbigay ng paliwanag sa amin. Mga tita at ate, sinabi ko na noon pa na may risk ang investment. Dapat kayong maging responsable. At saka, hindi naman natin gusto ang nangyari. Lahat tayo ayaw nito. Sinabi na rin ni Jufin SV na hindi dapat i-invest ang lupang ito. Puntahan niyo na lang si DJ Cheng. Oo nga, mukhang kayong dalawa lang ang nagpe-play ng drama. Kasabot nitong genius na ito para lokohin kami. Hoy. Tapos na ba kayo? Kasalanan niyo kung gahaman kayo. Noong kumikita kayo, hindi niyo kami iniisip, ngayon tatakbo na lang. Hanap ka na lang ng iba. Baka naman magbunga ulit ang lupa na to. Wala akong pakialam. Kung hindi ka magbabayad, isasakdal ko kayo. Nakasanla na ang bahay ko. Kung wala akong matutuluyan. Sa inyo na lang ako titira. Pwede namang magbayad ng damages. Pero hindi pwedeng original price. Si. Nababaliw ka ba? Walang nagtatanim sa lupang to, siguradong malulugi. Maniwala ka sa akin, siguradong kikita tayo. Saan mo kukunin ang kabayad? Ganito, tulungan mo muna akong patagalin sila, may paraan ako. Hello? Zeno yan? Ako si Kinyu. Ikaf pala. Anong kailangan mo? Miss Duan, pwede bang makahiram ng pera? Magano? Kailangan ko. 300 milyon. Ang dali mong magsalita. 300 milyon agad? Huwag kang mag-alala, hiniram ko lang, hindi hiningi. Mababalik ko rin agad yan. Sige nanga.
Ipapadala ko na ngayon. Xiaopin, kanina mo sinabing babayaran mo kami. Totoo ba yun? Siyempre totoo. Si Kuya Pin, ang gwapo at matino. Mukhang mapagkakatiwalaan. Siguradong tutupad sa salita. Una sa lahat, hindi ito bayad, bibilhin ko. Gusto kong bilhin ang lupa ninyo. Kaya kailangan yung ilipat ang titulo. Sa pangalan ko. Walang problema. Basta bayaran mo lang. Ibibigay namin ang lupa. Oo. Magkano ang ibabayad mo sa lupa namin? 10% ng original price. Ano? 20 milyon para sa 200 milyon kong lupa. Oo nga. 400 milyon ang lupa ko. 40 milyon lang ibibigay mo. Ano ka sa'yo? Kung ayaw niyong pumirma, di huwag. Lugi na lang kayo. Wala kayong kikitain kahit piso. Shujon, tara na. Huvak. Ibebenta ko na. Ako rin. Pirmahan na natin. Manugang, ibebenta ko na rin ang lupa ko sa'yo. Pipirma na rin ako. Manugang, ibebenta ko na rin ang lupa ko sa'yo. Pipirma na rin ako. Ma! Okay lang yung mga tita at ate. Ikaw ba, nanuloko ka rin kay Kinyu? Anong sinasabi mo, anak? Si Pinyu ang manugang ko. Ano ba ang problema kung tumutulong ang manugang sa biyanan? Zaka. Ang ipon ng nanay ay nilagay na rin. Hindi pwedeng masayang lang yon, di ba? Xiaopin, kung bibilhin mo ang lupa ni mama. Hindi na kita hahamakin pia. Pangako. CJ, Manugang, nakapirma na tayo. Yung pera. Kailan mo ibibigay sa amin? Oo nga. Kailan mo ibibigay ang pera? sige, tingnan nyo. XUEQIN, may urgent ako sa bahay. Una na ako. Sabihin ko sa'yo, may sira talaga sa utak iyang lalaking yan. Tangga lang talaga. Kaya pala inamak siya ni Vai Exoquin. Isa siyang gago. Tara na. Baka magbago pa ang isip niya. Delikado. Hay naku, nakakagalit ka talaga. Ang laking pera, sana sa akin mo na lang binigay. Ma, si Evie ay tumutulong lang sa atin. Bakit mo nasabi yon? At saka, kanina mo pa sinabi sa akin na hindi mo na siya hahamakin. Bakit baliktad ka? Tangga lang talaga siya. Niluloko ka ulang. Babae ah. Kung hindi siya tanga, gagawin pa niya yon? Hindi ba pwedeng sabihan ng konti? Kumusta? Kayong mga kasama, ibibenta nyo ba ang lupa nyo? Gustong bilhin ng mura ang lupa ko? Panaginip mo lang yan. Kahit malugi ako, hindi ko ibebenta sa'yo. Hindi siya magbebenta, kayo. Kung hindi magbebenta si Zhao Xiao, hindi rin ako. Ate, bakit hindi PA ibenta? Tong tanggang ito. Seryoso talagang gustong bilhin ang lupa natin. Ibenta mo na sa kanya. Ano PA ang inisip Montag? Kung hindi mo ibenta, talagang malulugi ka. Master, nagkamali ako. Hindi ko dapat sinuway ang sinabi mo. Hindi pa huli ang lahat. Ibebenta mo ba ang lupa mo? Oo, Ganito na lang, ibenta mo sa akin ang kalahati, yung natitira. Para matuto ka. QNU, mali kami dati. ako ang may mali. Hindi ko nakilala ang tunay mong halaga. Pwede bang bilhin mo na rin ang lupa namin? Oo nga, nakamali kami. Sana'y patawarin mo kami. Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Kanina ang tapang nyo, bakit ngayon nagbago na ang isip nyo? Nagbago na. Ano ikaw? Galit ka ba? Hindi. Sumusunod lang kami. Kung sumusunod, pirmahan na ang kontrata. Joseph, bakit ka nagdadalawang isip? Pirmahan mo na. Ang pamilya Zhao, hindi problema ang halagang ito. Hindi naman problema ang pera sa inyo, pero itong batang ito. Binili niya ang lupaing walang kwenta. Siguradong malulugi. Mababawon siya sa utang para matuto. Tama. Kung gusto niyang maging tanga. Bigyan natin siya. Hoy bata, marami akong lupain dito. Baka hindi mo kaya. 300 milyon ang hiniram ko kay Warner. May pera pa ako dati, 50 bilyon na kontrata. 10% na diskwento, kayang-kaya ko. Sinong nagsabi? Gaano karami, bibilhin ko lahat. Sige, pirmahan na ngayon. Hoy, Ginoong Zhao, hindi ka magsisisi mamaya, di ba? Sino ang magsisisi? Sino ang magiging apo? Tapos na, pirmado na. Kunin nyo ang mga papeles nyo, umalis na kayo. CJ, kita-kita na lang tayong tatlo sa susunod. Umalis na kayo. Bumili ng napakaraming lupang walang kwenta. Malulugi ka talaga. Mababaon siya sa utang. Kahit 100 taon siyang magtrabaho, hindi mababayaran. Hindi 100, 1,000 taon. 1,000 taon, hindi pa rin mababayaran. Eto, may piso ako. Kapag napagod ka sa pagtatrabaho, bumili ka ng tinapay, huwag kang magutom. Ang kapatid ko, mabait talaga, ayaw ka pang magutom. Tangang ito, nakakainis ka. Kahit 10 bises ang diskwento. Halos 500 milyon, hindi ba pera yun? Yaw, sasabihin ko sa iyo ngayon, ang mga kontrata nito ay nagkakahalaga ng 50 bilyon. Maniwala ako. Haha, Ludebiao. Hoy, tama pala ang pangalan mo, talagang bobo ka. 50 bilyon pa? 500 piso nga, mahirap na.
Ah, yung 500 pisong yon, hindi ko nga pinahahalagahan. Pinyu, sa hinaharap. Maghihintay ka na lang ng hangin. Ang pamilyang Ye, may manugang na tulad mo, talagang malas. Tumawa kayo. Tingnan natin kung sino ang huling tumatawa. Tara, Shujun, kain tayo ng masarap. Ikaw, Palijing Luji. Umalis ka na sa pamilya Ye, wala kang lugar dito. Ma, huwag ka namang masyadong magsalita. Bakit huwag? Gumastos siya ng halos 500 milyon para sa lupain walang kwenta. Hindi ba ako pwedeng magsalita? Ma, may dahilan siguro si Kinyu sa ginawa niya. Anong dahilan? Kulang lang siya sa utak. Ang layo, naririnig ko na ang sigaw mo. Lolo, Halos buong Haicheng, alam na. Ang layo, naririnig ko na ang sigaw mo. Halos buong Haicheng, alam na ng lahat. Lolo, hindi ba't na-ospital ka? Matagal na yang sakit ko. Sa bahay na lang ako nagpapagaling. At saka, hindi ako sanay sa pagkain sa ospital. Kaya umuwi na ako. Xiao Qin, comfortable ka ba sa tirahan mo sa bahay ni Ye? Hindi ka ba pinahirapan ni XUEQIN? Hindi. Mabait sa akin si nanay. Binigyan pa nga niya ako ng isang malaking proyekto. Malaking proyekto. Sabihin mo sa akin. Lolo, sasabihin ko sa iyo. Vai XUEQIN, Zobra Kana. Ikaw ang may gawa ng problema. Ako si Xiao Yu ang mag-ayos. Wala kapeng. Kahit konting paggalang bilang nakatatanda. Lolo, hindi ganoon. Yung lupa na yun, talagang tataas ang halaga. Nagpapasalamat din ako. Nagbigay ni nanay sa akin ng oportunidad na kumita. Tingnan mo si Xiao Yu, ang bait-bait. Hanggang ngayon, pinoprotektahan pa rin niya ang mukha mo. Makapulugit ka na agad. Hindi na kailangan ng apology. Ako lang yung, kapag kumita ng proyekto, sana hindi magsisi si nanay. Nagbigay sa akin ng oportunidad. Kuyen Yu, Lolo. Ipapahayag ko ngayon dito, hindi ako magbabago ng isip. Kung magbabago ako ng isip, mamatay ako ng masama. Sex na, Xiao Yu, pasensya na sa'yo. Papabalikin ko ang pera sa'yo sa finance. Hindi dapat ikaw ang gumastos. Hindi na. Kung ganoon ang sasabihin mo, parang hindi mo ako inuwi ng pamilya. Si, pamilya, tayo ay pamilya. Mahal, may magandang balita ka ba ngayon? Ang pogi mo kanina nung bumili ka ng lupa. Totoo bang 5 bilyon ang halaga ng lupa na yun? Siyempre, kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Nakakatuwa kahit anong bagay. Basta makita mo ng mga mata mo, alam mo agad ang presyo. May X-ray vision ka ba? Mahal, kung may X-ray vision ako. Matagal na kitang nakitang hubot-hubad. Mahal, napapainit ako, tulungan mo ako. Kung mahawakan mo ako, sige. Huwag naman, mahal, pasensya na. Sino yan tatawag ngayon? Hoy, anak, may nakilala akong babae para sa'yo. Nagtatrabaho siya. Sa 5-star hotel, sakto lang ang kondisyon. Maganda rin siya, bukas, puntahan mo siya. Tatay, kasal na ako. Mabait sa akin si Kadi Edwin, mahal niya ako. Wala nang ibang mas magmamahal sa akin kaysa sa kanya. Hindi ba't naghiwalay na kayo ni LIJIA? Ay, mahaba yung kwento. At saka, nagpadala ako sa iyo ng 1 milyon, natanggap mo ba? Natanggap ko. Ginamit ko ang 1 milyon na yon bilang dowry. Para makipag-ugnayan sa babae. At nakausap ko na rin ang nanay niya. Sige, bukas pupunta ako sa restaurant. Makikipag-usap ako sa kanya ng maayos, okay? Edi iman libre ka sa kanya. At humingi ka ng tawad. Ay naku, alam ko na. Huwag mong isipin na dahil sa magagandang salita mo ay patatawarin na kita. Ngayong gabi, sa sahig ka matulog. Huwag naman, mahal. Nagkakamali na ako, ang lamig sa sahig. Pahinga mo na ako sa kama. Kung ayaw mong matulog sa sahig at gusto mo sa kama, pwede rin. Pero kailangan mong sumunod sa 2 kondisyon ko. Sige, Una, kapag nakita mo siya, huwag kang masyadong magpagwapo. Baka maakit siya sa iyo. Pangalawa, huwag kang magyabang ng kayamanan, baka kahabulin. CJ. Mahal, nagsiselos ka ba? Sumasang-ayon ka o hindi? Kung hindi, huwag kang umasa sa kama. Sang-ayon ako. Ang pinakamayaman sa Haicheng, malapit ng magnegatibo siyang napuan news. Ikaw, samahan mo akong mamili ng regalo tapos sumama ka sa akin sa party. Sige, pwede na ba akong umakyat sa kama? Ah, ang antok ko na. Yari, ingat. Mahal, kalagan mo ako. Ay naku, nagkamali na ako, mahal. Kayong MG construction worker, ano piya naman? Ilang bisis ko nang sinabi, huwag dumaan sa harap, nakakaapekto sa lungsod. Hintayin ninyong bawasan ng foreman ang sahod ninyo. Hindi ako construction worker, narito ako para mag-blind date. Kahapon, sinabi ng nanay mo na nakahanap siya ng napakayamang lalaki para sa iyo. Blind date? Zia ba ito? Ang kakaiba ng sasakyan niya. Mukhang astig a. Ito lang ang dala mo para sa blind date. Nakakahiya. Hindi ko naisip yon. Sige, ililibre kita ng pagkain. Zan? Malapit dito, walang murang lugar. At saka, mataas ang standards ko. Hindi ako pupunta sa ordinaryong restaurant. Gusto ko sa pinakamahal na restaurant sa buong Haicheng. Kakain tayo ng caviar na libo-libo ang presyo bawat gramo. Kaya mo ba? Hindi ako sanay sa western food. Huwag kang magpanggap. Saan tayo kakain?
Okay na sa akin dito. Dito na lang, malapit pa, at may reservation na ako. Ang aming hotel na ito ay isa sa pinakamagaganda sa Haicheng. Ikaw na nagmumotor lang, naghahanap ng mayamang gwapo para magpakasal. Ibebenta mo ba ang bato mo para lang makakain tayo? Huwag kang mag-alala, inawang sa ibang bagay baka hindi ako sigurado. Pero sa isang kainan, kaya ko naman. Ang isang putahe lang dito, katumbas na ng 10 motor mo. Inawang, kung ganyan ka mamaliit sa tao, di pasensya na, hindi na kita sasamahan. Teka, alis ka na lang basta? Ano, hindi mo ako type. Hindi ba mas maganda na maghiwalay na lang tayo? Ano? Anong sinabi mo? Ikaw pa ang hindi ako type. Hindi kita type. Ayoko sa mga taong mapamata at pera lang ang habol. Nainis ako. Gusto mong umalis? Hindi ganon kadali. Sasabihin ko sa'yo, nagkakamali na ang mga kasamahan ko. Kailangan mong pumasok at ipaliwanag sa kanila. Ano ba ang gusto mo? Pumasok ka ngayon at sabihin mo sa kanila na isa kang trabahador at wala kang kinalaman sa akin. Inawang, ikaw may pride, ako wala. Isang hamak na trabahador ka lang, anong pride? Kung hindi dahil sa'yo at sa ama mong parang pulubi na nagmakaawa sa akin. Hindi mo karapat dapat makuha ang numero ko. Ngayon, sumama ka sa akin at ipaliwanag mo sa kanila. CJ, gusto mo yan? Wang Eli ay nagdala sa kanyang blind date. Ipagmamalaki mo ba sa lahat ang bagong boyfriend mo? Ikaw ang isa sa mga magaganda sa hotel natin. Ang pangarap mo ay magpakasal sa bilyonaryo, pero itong kasama mo ay mukhang hindi. Kayong dalawang sismosa. Huwag kayong magsismis, trabahador lang siya. Walang kinalaman sa akin. Sabihin mo sa lahat kung totoo ang sinasabi ko. Trabahador lang ako. At wala akong kinalaman kay Imelwang. Ang maganda sa hotel na ito. Sana. Hindi kayo mag-amay. Narinig nyo na? Trabaho lang talaga siya. Huwag kayong magsismis sa likod ko. Sige, wala ka ng Zebi. Umuwi ka na at magtrabaho ka. Tapos na ang gusto mo. Pero hindi pa tapos ang sa akin. Anong kailangan mo, trabahador? Sasabihin ko sa'yo, kapag nadumihan mo ang karpet namin, babayaran mo yan. Miss Wang, ang laki talaga ng pagkalimot mo. Nakalimutan mo na ba? Nagpa-reserve ako ng lugar sa hotel niyo ng maaga. At buong lugar ang reserve ko. Alam kong galit ka ngayon, pero hindi mo ba naisip na napaka-immature ng ugali mong ito? Ikaf na hamak na construction worker. Makakapag-reserve ng buong lugar dito. Anong kalokohan yan? May nagpa-reserve ng buong lugar ngayon, pero siguradong hindi ikaw ang tipo ng taong kayang magbayad niyan. Sino nga ba ang nagpa-reserve? Parang isang batang mayaman at successful raw. Balita ka o darating siyan gayon, baka sakali. Na makita natin siya ng personal. Higit PR yan. Baka mapansin pa niya tayo at baka sakali na umangat pa ang ating buhay. Hoy, bakit hindi ka PR umalis? Gusto mo ba akong ligawan? Impossible. Ayong mga to, bakit hindi nagtatrabaho? Anong pinag-usapan nyo diyan? Darating na ang EIE, reserve ang buong lugar natin. Bakit hindi pa kayo naghahanda? Zino, PIMG. Nagpasok nitong construction worker na to, lumabas ka na. Bawal pala ang construction worker sa 5-star hotel, ha? May VIP kaming importante na yon. Huwag mong sirain ang imahe ng hotel namin. Bakit na kayo yan? Umalis ka na. Huwag mong istorbohin ang pagtanggap namin sa IAI. Ako ang na tinutukoy nyo. Ikaf ang VIP, mukha kang naninira. Security, palayazin Nuozia. Huwag na, alis na ako mismo. Ano NG ginagawa ninyo? Kanina, nakatanggap ako ng mensahe. Mula sa billionaire, sinabi niyang pangit ang serbisyo nyo. Foto BA, tu, Ostu, wala pong katotohanan yan. Wala po kaming nakita na batang mayaman. Baka po nakakamali kayo? Nga po. Sinasabi niyo bang nakakamali ako? Pakikinggan niyo. Kung hindi niyo malulutas ang problema ngayon, lahat kayo, tanggal. Kasama ka. Ikaw ang dapat nag-asikaso sa EIE na yon. Bakit hindi mo siya tinatawagan para humingi ng tawas at nakiusapan siyang kumain dito? Opo, Ostu. Tatawag po ako agad para linawin ang lahat. Magandang araw po, ako si Sondong, ang front office manager ng Tianhe Grand Hotel. Pwede niyo po akong tawagin si Yaosan. Gusto ko po sana magtanong, bakit po bigla niyo pong kinansela ang reservasyon? Ano pong dahilan? Para po kami ay makapagbigay ng compensation. Huwag na. Kayo pa, napakagaling nyo. Hinamak nyo ako bilang isang construction worker. Paano ako makakapasaya? Sa pagkain inihahain nyo. Ikaf pala yung batang mayaman na nagpa-reserve? Ikaf, ako. Bakit nakatayo pa kayo diyan? Habulin and yaw. Kapag hindi nyo nahabol, anggal kayong lahat. Sa tingin ko, bagay na bagay tayo. Tayo na. Wang, ikaw mismo ang nagsabi kanina. Tapos na ang lahat sa atin, wala na talaga. Kanina, sinusubok lang kita, nagbibiro lang. Huwag mong seryosohin. Umasa ba ako sa pagsubok mo? Siyempre naman, para. Pasensya na, Wang, hindi ka pumasa sa pagsubok ko. Markin, ako ang nagkamali. Mali ang tingin ko sa'yo. Patawarin mo na ako. Bigyan mo kami ng pagkakataong magbayad. Pwede ba? Gusto niyong magbayad? Sige, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Meron ba kayong caviar dito? Ang pinakamagandang caviar namin, 5,000 bawat gramo. Bigyan niyo ako ng 4 na kilo. Sige, kukunin ka una. Ang caviar sa plato ninyong lahat. Nagkakahalaga ng 500,000, simula ngayon, kainin niyo lahat. I book ko ang buong hotel niyo. Ano ba ang tingin-tingin nyo? Kain na. Tandaan niyo, bawat butil ng caviar na yan ay nagkakahalaga ng 100. Huwag niyong sayangin. Hindi ko na kaya. Hindi na, susuka na ako.
Boss, hinahanap niyo ako. Ayon sa desisyon ng Provincial Construction at Planning Committee, ang lupa sa Zhangjia Village, mula sa high-end apartments, magiging lupa pa sa airport. Ang gobyerno ay maglalaan ng 50 bilyon para bilhin ang lupa sa Zhangjia Village. Ang mga detalye, ikaw ang bahala. Sige, naiintindihan ko. Sandali, bago makipagkasundo sa may-ari ng lupa. Bago pirmahan ang kasunduan, dapat itong maging lihim. Huwag kang mag-alala, itatago ko ito. Inaasahan naming muling pagbisita mo. Master, ako si Yuda P.I.A.O. Biao, ano ba yan? Yung nangyari dati, hindi ako nakinig sa'yo. Kaya ako natalo. Ngayon, gusto kitang ilibre. Sana tanggapin mo ang imbitasyon ko. Sige, hanap tayo ng lugar. Sino ka? Akala ko hindi ka na darating sa reunion natin. Akala ko hindi ka na pupunta. Ikaw si Juan Valentin. Oo. Ang ganda mo na ngayon. Ano bang reunion ang sinasabi mo? Hindi ko alam yan. Hoy, classmate, balita ko, pagkatapos mong graduate. Ang ganda ng takbo ng buhay mo. Classmate, Ang galing mo, may lutsuri car ka na. Bakit ang simple mo pa rin? Chinyu. Pareho tayong college graduate. Bakit ikaw lang ang nahihirapan? Nakakahiya ka talaga. Pero ang pagtatrabaho ng marangal. Hindi ba't maganda yun? Lienting, hindi mo pa ba nakikita? Pumunta ka rin ba para sa reunion? Nandito ka para makikain lang. Di ba? Si Jan, isang kain lang, libo-libo ang gastos. Siguradong nandito ka para makikain. Balita ko, ito ang pinakamahal na restaurant sa Haicheng. Kung walang katiting na status, hindi ka papapasukin. Tayo, sumasabay lang kayin. Hindi ako nandito para makikain. May nag-imbita sa akin. Nagimbita sa'yo. Kaufan o kanin lang yon? Alam mo, ang mga kinakain mo, wala dito. MGA classmate, Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang high society ng Haicheng. tara na. Valentin, mukhang pareho pa rin siya, hindi maganda ang ugali. Layuan mo siya. Huwag ganyan, mabait naman sila. Pinili pa nga nila ang mamahaling lugar para manlibre. Tara, pasok na tayo. Hindi tayo makakapasok ngayon. Anong ginagawa mo? Ako ang manager dito. Manager, Dilat ang mata mo at tingnan mong mabuti. Nag-reserve ako ng platinum room dito ilang araw na ang nakalipas. bakit hindi kami makakapasok? May EIE na darating ngayon, sahado muna kami ng isang araw. Lahat NG reservasyon, Henset. Ang lupit Montag. Okay lang, lipat na lang tayo ng kainan. Mukhang sarado na ang pinto ng high society para sa'yo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Lienting, baka nakakamali lang, hindi ka muna. Siguradong makakain ka ngayon. Hindi papapasukin. DIBA? Anong nangyayari? Hinte lang. Mukhang hindi na tayo makakakain. Ang galing mo. Ikaw na ang pumunta. Hintay lang. Kahit si Ayan dyan, hindi makapasok. Siguradong wala ring mangyayari kung ikaw. Huwag kang mag-alala, walang problema. Umalis ka. Kahit si Yin Ge kinain na. Kung siya ang lalaban, naghahanap siya ng kamatayan. Si QNYU talaga, walang takot sa kamatayan. Tingin ka. Gusto lang niyang magpasikat sa harap ni Lienting. Sino ba siya para gawin yon? Kahit ako hindi kaya, paano pa siya? Pasensya na, bilisan nyo, mga bisita. Pasok na kayo sa loob. Natakot na? Uy, napansin Montag PA? Hindi ito ordinaryong EIE room. Ito ang pinakamataas na EIE room. Ang isang kainan dito. Aba, hindi bababa sa 50,000. Oo nga, itong kuyenyu. Mas malakas pa kay Fan Jen. Kuya Yu, ito po ang taninyo. QNYU, hindi ko inaasahang ganito ka na pala kalakas ngayon. Yung, may konting problema kasi ang kumpanya ko. Pwede bang tulong bumontag ako? Ano man yan, sabihin mo lang. Huy, tama na yan. Ayong mga to, hindi nyo ba alam na mas maganda pa rin ang buhay ko kaysa sa kanya? Engkakaklase dati, DIBA? Hindi ba sinabi mo sa kanila? Ang tunay kong pagkatao, kaya pinapasok tayo? At binigyan pa tayo ng libreng upgrade sa EIE room? Isa lang siyang hamak na construction worker. Saan siya kukuha ng ganyang kapangyarihan? Nagpapanggap lang siya. Ikaw talaga, hito, sa montag. Lienting, ang tunay na makapangyarihan. Ay si Yinge. Kung may problema ka, sabihin mo kay Janj. Hindi ka ba niya tutulungan? XIA Blienting, ang nararamdaman ko. Naiintindihan mo. Kung may problema ka, sabihin mo. Wala naman talaga, hindi na kailangang mag-abala ka. Walang problema, Valentin. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Umutang kasi ako para sa negosyo sa isang taong hindi ko kayang pagalitan. Kung hindi ko mabayaran sa mga susunod na araw, malaking problema ang abutin ko.
Hindi ba't kay Biao Ye ka umutang NG56? Naku, si Biao Ye ay walang awa. Kapag hindi mo nabayaran ang utang mo sa kanya, ibabaon ka sa dagat para pakainin sa mga isda. Anong gagawin ko? Walang problema yan, tatawagan ko lang si Biao. Biao? Alam Montag PA kung sino si Biao Ye? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Siyempre alam ko, siya ang nag-anyaya sa akin para kumain. Hoy, QENU. Tama na yan, nakakahiya sa mga tao. Wanting. Isa lang siyang hamak na siga. Bayaan na lang natin siya. May lakas pa ba siyang magsalita? Rekomenda ko sa iyo ang isang stock. Valang lugi. Totoo yan, Jianji. Kailan pa ako nagsinungaling sa inyo? Nakita mo tag, yung luxury car sa pa. Giling, yan SA stock trading ka po. Tinatawag na nila ako ngayon na. Eastern Buffett. Ang galing, Jian J. Sana lagi mo kaming isama. Hindi ako nagre-rekomenda ng stock sa iba. Pero dahil klasmates tayo. Dahil kay Wanting. Tutulungan ka o kayo. Salamat, Boss Yuan. Chin Yu. Nakikita mo naman gaano ka-confident si Fanjan. Makhang safe. Gusto mo subukan? Pass muna ako, wala akong alam sa stocks. Bobo mo, hindi ka marunong mag-stock. Construction worker lang yan. Wala siyang pambili NG stocks. Nakita Montag, yang Stark, Alin Kana. Valang lugi. Siege. 3KO Muna NG 100k. Maliit Jan, dapat 1M. Eddie 1M na. Wanting ang stock trading. Parang sugal lang yan. Pwedeng malugi ka ng malaki. Ano bang sinasabi mo tag? Hindi naman malulugi. Stock trading ay tungkol sa vision at strategy. Tactics. Huwag kang magsalita kung wala kang alam. Yin G. Mai punto Zikin Yu. Subukan ko muna ng 100K. Wanting, naniniwala ka pa sa isang freeloader. Kesa SA Akin. Siege. Apag kumita na mamaya. Wag kang magsisisi. Yin G. Nabili ka una. Oy, Tumas. Grabe, parang magic stock. Ang bilis tumaas. Jian J. Talagang magaling ka. Hindi biro ang tawag sa akin na Eastern Buffett. Sabi kaun ga, papayamanin ka o kayo. Ang galing, talagang kay Jian J ang pera. Ting, baka dapat mag-cash out ka na. Babagsak yung stock na yan. Benta ka una kaya. 2? Kung maniniwala ka sa akin, hintayin mo. May inside info ako. Malaki ang movement mamaya. Malaki ang kita. Dagdagan mo na. 500k SA akin. Ako 3 stock. Kasalanan nyo kung hindi kayo kikita. Ang gandang pagkakataon na nasa harap ninyo, pero takot kayo. Tingnan ninyo, ito ang aking posisyon. 10 milyon. Double ang kita sa puhunan at interes. Talagang astig ako. Si Jian J. Sa buhay ng tao. Ilan lang ang pagkakataon para kumita. Kapag napalampas mo, Vala na. Magiging ordinaryo ka lang, walang kwenta ang buhay, mga classmate. Ano ba ang pinagsasabi mo? Ang galing mo talaga, Jian J. Galing, halimbawa si QNU. Binigyan ko siya ng pagkakataon para kumita. Hindi niya nag-grab. Aw, sa construction set lang siya. naghahakot ng mga bloke sa init at ulan. Ilang libo lang ang kinikita sa isang buwan. Ano tawag doon? Yan ang tinatawag na kaisipan ng mahirap. Walong pangarap. Kung confident ka, taya tayo. Anong taya? Hindi yung kotse mo, Janj. Hindi naman siguro yung electric bike mo. Paano siya pupunta sa trabaho? Paano siya magtatrabaho sa construction site? Kamusta, old classmate? Okay lang kung ayaf Montag. CJ, tatayaan ko ng electric bike pero kayong lahat. Malulugi kayo. Siege, hintayin natin. Tumaas na naman. Double na ang puhunan natin. Wanting. Malinaw na, kung sumunod ka kay Janj, kikita ka. Naniniwala ka pa sa kanya? Kung sumunod ka kay Janj at nag-invest ng 1 milyon, hindi ganyan kaliit ang kinikita mo ngayon. Lienting, magdagdag ka ngayon. Dubla agad ang kita. Sige, mag-invest ako ng 1 milyon. Magkano ang utang mo kay Boss Biao? 4 na milyon. Kulang ang 1 milyon, baka pwede kang manghiram pa. Kuyenyu, pwede bang makahiram NG pera? Eventing, hindi na kailangan ng ganyan. Yung utang mo kay Biao, tawagan mo lang, ayos na. Hindi QINYU, classmate tayo. Kung ayaw mo makahiram, okay lang. Pikit mo, PA sinabi yan? Zinukha, PA? CJ, tatawagan ko na ngayon para makita mo. Hindi sumasagot, baka busy, pero darating din siya. Mga classmate, okay na ngayon. Lienting, hindi mo pa ba nakikita? Ayaw talaga niyang magpahiram, kaya nagdadahilan siya. Baka volatile agang pera si Kuyenyu. Kahit na mahirap, hindi naman siguro wala talagang maibibigay. Ngayong may problema ka, wala siyang ibinibigay. Dati mo pa siyang pinagtatanggol. Grabe talaga. Kuyayin, pwede bang makahiram NG pera? Tapos idagdag ko lahat, pwede ba? Eventing, huwag ka nang mag-invest ulit. Kung hindi mo ako papahiramin, naiintindihan ko. Pero ako maghiram kay Elia. Ano bang kinalaman Montag? Tama si Wanting. Kung ayaw mo makahiram, edi huwag. Siya ang manghihiram sa akin. Wala kang kinalaman. Wanting. Papahiramin kita ng 1 milyon. Salamat, Kuya Jen. Tumaas na naman ang stocks. Ang galing Montag, Kuya Yin. Mahal na mahal kita.
Kuya Jen, kita MO2? Susunod sa'yo, yayaman talaga tayo. Ngayon, ang taas na. Parang kinain ang Tsuan Mai, hindi na mapigilan. Salamat talaga, hindi ko inakala. Na ganito kadali kumita. Ngayon, mababayaran ko na. Ang utang ko kay Boss Biao. Walang problema, maliit lang yan. Alventing. Kung sapat ng pera, ibenta mo na agad. Mukhang nagbago ka na talaga. Ngayon, sa harap ni AN Jian, hindi ka na halos mapapansin. One thing, dati. Nag-aalala ako na baka masyado kang inosente. Hindi mo makita ang tunay niyang ugali. Pero ngayong nakikita kita, ako ay natutuwa. Akala mo ba, nandito lang ako para paalalahanan ka, para lang. Pinalisan mo. Hindi ba? Hindi mo ba nakikita si Clienting? Nagbago na siya. Gumanda na ngayon. Kaya nagpapakita ka lang na maganda sa harap niya. Tama. Pinipigilan kanyang kumita. Para sa akin, ingit lang siya sa kinikita ko. Naingit lang siya. Tama na. Huwag mo naguluhin si Alventing sa hinaharap. Huwag mong siraan si Kuya Jian. Hindi niya ako ginulo. Ako ang tanga hanggang ngayon ko lang nakita ang tunay mong ugali. Alventing, sa paningin mo. Wala ako. Pero tumataas pa rin ang stocks. Paano ako maniniwala? Kaibigan, masyado kang makitid ang isip. Ikaw ang naiinggit sa kanila. Huwag nating hayaang kumita sila. Malaki na ang agwat natin ngayon. Sobra. Malinaw na ang sitwasyon. Talunan ka na. Agat na. Ipasa ang susi ng electric bike mo. Yung electric bike MO. Kahit ibigay mo ng libre, ayaw ko pa rin. Mas mabuti pang. Aminin mo ang pagkakamali mo at tumahol na pa ang aso. Mas practical pa. Pinakabagong balita, ang mainit na usapin na. One Yun Technology. Zangkot is applicant financial report at insider trading. Hindi malaman kung saan napunta ang pera ng mga investor. Agad na sinara ng Securities Bureau. Pakiusap, huwag magpanik mga investor. Hindi B8 Ito Young. Stock na kakabili lang natin kanina. Ibenta. Bilisan mo, ibenta na. Hindi ako makapag-trade. Chinek ka ulang. Scam company lang pala ito. Vala na. Fanjian, Sobi MO Kikita Teo. Ano na ang gagawin natin? Technical problem lang. 2. Lienting, okay na tumamaya. Anong pagtaas? Na-delist nanga. Hindi ba't sinasabi nilang siya ang Buffett ng silangan? Sa huli, nalugi lahat. Wala na akong pambili ng pagkain. Tijulan MO Yen. Bayaran Montag ako agad. Ang bilis niyo. Nung kumikita PA, ang sasaya and yo. Ngayong lugi na, ang sasama ng ugali niyo. Sasabihin ko sa inyo, ako ang pinakamalaki ang lugi. Sana nakinig na lang ako kay QNYU. Wala na. Talagang wala na. Yang utang kay Boss Biao. Hindi ko na mababayaran. Chinyu. Meron ka bang paran? Yu, sabi mo noon na malulugi talaga ang stock na to. Meron ka bang insider info? Tulong Montag naman ako, pare. Pack yours up. Yu, mali kami kanina. Huwag mo kaming pabayaan. Yu. Kung alam lang namin, bakit pa namin ginawa yon? Sabihin mo, ilang beses ko na kayong binalaan kanina. Kung nakinig lang kayo kahit isang beses, hindi sana tayo napunta dito. Boss Biao. Ziyin ang Boss Biao. Tulungan Montag ako. Hindi ko inakalang darating ka. Ako na ang bahala. Ikaf pala si Boss Biao? Zeno ka? May kaibigan ako na umutang sa'yo. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Pahingi ng ilang araw na palugi. Ikaf pala. Yung usapan natin dati, ano na ang desisyon mo? Lahat tayo ay mga taong may respeto. May mga kakilala rin ako sa mundo. Ito ang aking kasintahan. Bigyan mo ako ng mukha. Kalimutan na natin ito. Master, kilala Montag sila. Master, muntik Montag na akong maloko. Isa lang siyang tagatrabaho sa konstruksyon. Siya pala ang master mo. Ano ba yan, old classmate? Naghanap ka na ng artista? Saan ka nang galing? Naglakas loob ka pa sa harap ng aking master. Master. Talagang nahihiya ako. Hindi maganda ang trabaho ng mga tauhan ko. Pinakawalan ko ang mga langaw na ito. Nakakainis sa'yo. Pag-uwi ko, paparusahan ko sila ng mabuti. Okay lang. Hindi naman kasalanan ng mga tauhan mo. Silang mga yan ay mga kaklase ko. Ako ang nagdala sa kanila. Pwede tayong pumasok sa EIE room. Akala ka o dahil kay Fenyin. Palang pala dahil sa biyaya ni QINYU. Kaya pala si Ayan Jian, hindi makapasok sa pinto. Isang salita lang ni QNYU, nakapasok na tayo. Siya pala ang tunay na malaking tao. Hoy, kanina ko pa tinatawagan. Bakit hindi mo sinagot? Master, abala ako sa paghahanda ng regalo para sa iyo. Aya hindi ko nasagot. Regalo. Huwag kang mag-alala, sigurado kang masisiyahan. Yung nurse, hindi ba? Yan yung 300k na sikat sa internet? Nagbigay pa ako ng regalo sa kanya. Napanood ko pa siya mag-live. Maganda at simple ang itsura, maganda rin ang suot. Master, ano? Gusto Montag? Sa gabi, lahat sa iyo. Hindi, sinong nagsabi sa iyong gawin ito? May asawa ako.
Sabi nga, ang asawa ay hindi kasing ganda ng kabit. Ang kabit ay hindi kasing ganda ng. Sino man sa inyo ang magsalita ng labas, bubunutin ko ang dila niya. Hindi, hindi. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka. Jen, sa hinaharap magpakumbaba ka. Narinig mo? Alis na. Fen Yin. Ang pangalan mo, talagang nakakainis. Sino ba hindi sumasangayon? Shui Niu, panahon na para tayo ay mag-ayos ng ating utang. Biao Biao Ye, ang pera ko ay nalugi sa stocks, pwede bang palugitan mo? Kung tama ang alala ko, ganyan din ang sinabi mo noong nakaraan. Huwag mong isiping ang pagpapatawad ni Biaoyi ay dahilan para maging bastos ka. Huwag mong isiping ang pagpapatawad ni Biaoyi ay dahilan para maging bastos ka. Kahit mamatay ako, hindi mo ako mahahawakan. Biao, pwede bang bigyan mo ako ng mukha? Gusto mo ba siyang protektahan? Ganito, tingnan mo, pwede bang alisin ang interest niya? Tapos bigyan mo siya ng extension para mabayaran niya ang principal. Tapos na tayo dito, okay? Master, since nagbigay ka na ng salita, hindi lang konting interes. Libre na lahat. Hindi pwede, utang ay dapat bayaran. Lalo na't kami ay magkaklase lang. Ganito na lang, sapat na ito. Sige, susundin ko ang sinabi mo. Kuyen Yu, salamat. Hindi ko alam kung may pagkakataon pa, makakain tayo ng sabay. Siyempre naman, magkaklase tayo. Magkikita pa tayo ng madalas sa hinaharap. Salamat. Maraming tao ang humingi ng tawad sa iyo ngayon, pero ako. Gusto kong sabihin sa iyo, pasensya na. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at alagaan si Emarkin. Ano ba, Biaozi? Huwag. May gagawin pa ako, alis na ako. Ano pang hinihintay Montag, habulin Montag. Huwag kang tumakbo. Sabi ni Edith Yuan, bibili ng regalo para kay Lolo Duan. Bilang pinakamayaman sa Haicheng, hindi naman siguro kulang si Lolo Duan sa pera. Ano kaya ang dapat bilhin? $8 milyon. Ang bagal na ng cellphone na ito. Kahit meteorite pa yan, hindi naman ganoon kamahal. Kuya, yang cellphone SA KMO, parengakin yan. Sa'yo pala, ito. Eto shopping card para sa'yo. Pwede sa kahit anong mall o restaurant sa buong bansa. Pwede gamitin. Nakakaya naman, mas mahal pa ito kaysa sa cellphone. Hindi ko ito pwedeng tanggapin. Pero itong cellphone, ito lang ang naiwan ng asawa kong namayapa. Ito lang ang natira, dati kami. Gamit ito, nagtrabaho kami ng magkasama. Maraming litrato ang naitago. Maraming alaala, kahit ngayon na. Ang bagal na nito, pero hawak ko pa rin. Napakahalaga sa akin. Sige na, kung may problema ka, pwede kang lumapit sa akin anumang oras. Kakaiba, iba ito sa nakita ko. Kung ganon, ituring ko na lang na mabuting gawa. Ibalik ko sa iyo itong shopping cart. Ito calling card. Kakaiba, bakit walang posisyon sa calling card? Yang miss, nakakamatay ang manakot ng tao. Kung natakot ka sa akin, ibig sabihin. Duwag ka. Ano ang ginagawa mo dito? Kung nandito ka, bakit hindi ako pwede? Oon nga pala, narinig ka o. Ginamit mo ang perang hiniram mo sa akin para bumili ng lupa na walang kwenta. Tutubia yun? Totoo ang nangyari, pero hindi yon lupa na walang kwenta. Tataas ang halaga niyan. Tutubia yan? Parang totoo ang sinasabi mo. Sabihin ko sa'yo, kailangan mong ibalik sa akin ang 300 milyon. Kahit mayaman ang pamilya namin. Hindi naman yon galing sa hangin. Kung hindi mo talaga mababayaran, ibigay mo na lang sa akin ang lupang yon. Para bang ako ang bumili. Ay, wala akong lupa, isang buhay lang ang meron ako. Sabihin ko sa'yo, kung talagang hindi ko mababayaran, Eddie, pwede na ring magpakasal ako sa'yo. Sino bang nagsabing magpapakasal ka sa akin? Walang haya. Na pala, sa susunod na 2 araw, kaarawan ng lolo mo. Ano kaya ang dapat kong iregalo? Ang talino ko talaga, nalaman ko ang gusto ng lolo. Tapos bigyan ko siya ng ayon sa gusto niya, hindi ba? Gusto ng lolo ko ang magkolekta ng antigo at mga painting. Pero ano? plano ko na talagang magregalo ng antigo at sa pagdating ng panahon. Marami ang magreregalo ng antigo, hindi na kailangan.
Tama ka rin. Wala ba siyang ibang hilig? Nga pala, Anong naisip mo? Zero ulit ang return, walang halaga. Ano to? Ito, yung damit na suot ng lola ko noong unang bisis niyang makilala ang lolo ko. nasuot niya. Mula nang mamatay ang lola, pinanatili ito ng lolo. Nang masunog ang lumang bahay, lahat ng damit ay nasunog. Kahit itong damit na to, nasunog ang karamihan. Pagkatapos, ang lolo, palaging tumitingin nito sa library nang walang imik. Sa tingin ko, ito ang paraan ng lolo para maalala ang lola. Ito ang sekreto na ako lang ang nakakaalam. Dahil mahal niya ako, kaya ako lang ang pinapayagan. Na pumasok sa library niya nang walang paalam. So, ano ang pwede natin gawin? I-restore natin at iregalo sa lolo sa party. Para, yun na rin. Isang sorpresa sa kanya at matupad ang isa niyang pangarap. Sigurado ka bang sorpresa, hindi susto? Paano kung magalit ang lolo? Hindi talaga, pangako ko. Ang tanong, sa tingin mo ba ako ang taong marunong nito? Ang tela dito, hindi ordinaryo. Ang borda, tahi-tahi talaga yon. At saka, kahit marunong ako, may 8 araw na lang bago ang party. Wala na tayong oras. Bobo. Pwede tayong umakila NGM ka mananahi, ganito. Ikaw na ang bahala sa mga bagay na may kinalaman sa brokado. Ako na ang bahala sa mga mananahi. Subukan nating tapusin ito sa loob ng ilang araw. CJ, Trabaho na. Ikaw talaga, ang gastador. Gumastos ka na mahigit 2 bilyon. Bumili ka ng basura. Tapos ngayon, pati yung lupang iyon. Nazira Montag PA. Wala akong silbi sa iyo. Tay, gusto ko lang mabawasan ang pagkalugi ng pamilya Zhao. Tumigil ka. Pinaghirapan ka naming palakihin. Pero ikaw, Tay, tawagan mo ang ambulansya. Yung master, bukas ang chairman ay may pupuntahang importanteng tao. Anong important ta? Ang pinakamayamang babaeng negosyante sa China, si XIALU, ang chairman ng Fengyun Group. Mukhang may pag-usapan silang collaboration. Pero Nayan, bakit ka nagpapanik? Na-ospital ang tatay ko, pero nandito pa naman ako. Simula ngayon, ako na ang chairman ng Zhao Corporation. Opo. Lahat ng kontrata, ako ang bahala. Sana maging matagumpay ang ating collaboration. Magiging matagumpay ito. Hindi ko inakala na ang pamilya Zhao ay may ganitong promising na kabataan. Malayo ang mararating ng pamilya Zhao. Sobra naman pauwi mo, chairman siya. Narinig ko na si Lolo Duan ng Haicheng ay mag-celebrate ng kanyang kaarawan. Gusto kong pumunta. Ako na ang bahala. Isasama kita. Ngayong nakuha ko na ang proyektong ito na nagkakahalaga ng 80 bilyon. Tingnan ko kung sino pa ang maglalait sa akin. Kuya, hinahanap mo ako? Tulungan mo ako sa isang bagay. Sabihin mo lang, handa akong magsakripisyo. Walang problema. Si Lolo Duan, malapit na maghiwang ng kanyang kaawan. Bibigyan kita ng 2, hindi 3 bilyon para makabili ng isang regalo na karapat-dapat sa kanyang kaawan. Dapat ay kahanga-hanga ang regalo. Narinig ko na ang pamilya Duan ay may kontrata na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Gusto Montag PA. Isang proyektong 10 bilyon lang? Hindi ko iyon pinapansin. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito. Para Marktpropose kay Miss Duan. Walang problema, ako na ang bahala. Yaman na talaga. Yaman na talaga. Anong yaman? Ang 3 bilyon ay para sa regalo, hindi para sa akin. Bobo. Kilala ng tatay natin ang isang eksperto sa peking gamit. Siguradong hindi malalaman na pek. Ate, gagamit ka ng peking gamit para manloko. Sa party, maraming regalo. Sino ang mag-check ng bawat isa? At saka, sino ba ang mag-akala na ang malaking pamilya Zhao ay gagamit ng pek para magdaya? Paano kung magkamali tayo? Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari yun. Nakasalalay ang lahat ng kayamanan natin dito. Kung hindi ka magtutulungan sa sarili mo, wala kang patutunguhan. well then AI. Anong ginagawa mo dito? Yun kasi,
Tapos na. Dinala ko na para sa'yo. Sobrang pareho, perpekto. Ang ganda. Yun pala ang suot ng lola ko noon. Nang makilala niya ang lolo ko, siguro, napakaromantikong kwento ang nangyari sa pagitan nila. Kaya hindi makalimutan ng lolo ko ang mga alaala. Mukhang napakaganda talaga ng lola ko noong araw. Syempre naman. Ang lola ko ang pinakamaganda sa Haicheng. At pinakamatalino pa. Kaya nga mayroon siyang isang magiliw, kaaya-aya, at matalinong apo tulad ko. Na at bukod doon, napakatulungin pa. Salamat, utang na loob ko sa'yo ito. Parehas na lang tayo, o para na rin. Matupad ang hiling ng lolo ko. Evie, ano ba talaga ang nasa kahon? Ang sikreto-sikreto. At saan ka ba nagpunta nitong mga araw? Malalaman mo rin. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Kung hindi mamahalin ang regalo, kahihiyan ng pamilya Yi ang kalalabasan. Ang pamilya Duan ay may kontretang bilyon-bilyon. Marami sa Haicheng ang nais makipagtungan sa kanya. Sa akin po, wala tayong pagkakataon ngayon. Tama na, huwag na masyadong magsalita. Hindi mo alam, nitong mga nakaraang araw, ang ating manugang ay biglang sumikat sa Haicheng. Alam na ng lahat na may tangang manugang ka, Yihai. Naghihintay lang silang pagtawanan ka. Sage, halika na. Lao Ye, matagal na tayong hindi nakita. Bata ka pa rin. Bata peaan ga? Lagpas 50 anyos na ako. Halos puti na ang buhok ko. At si Mrs. lalong gumaganda. Salamat. Gaya pa rin ng dating magaling magsalita, si Boss Luo. Kaya pala kayo yumaman. Ito na yata ang kilalang manugang ng pamilya, Ye. Kumusta po, Boss Lo? Tawagin niyo na lang akong Ian Lay. Xiao Qin, tulad nga ng sabi nila, ang guwapo mo pala. Ang tangang ito, basta na lang nagpapahiya sa pamilya Ye. Ziga, humanap muna tayo ng maupuan. Dumating na si Lolo Duan. Naway mabuhay ng walang hanggan si Lolo Duan, kasintanda ng langit. Mabuti, mabuti. Ako si Duan, ano ba ang nagawa kong karapat-dapat? Nasama-sama kayong lahat dito para ipagdiwang ang aking kaawan. Ang matandang buto kong ito ay wala ng ibang pangarap. Huwag kayong mahiya. Ituring na lang natin itong simpleng salusalo ng pamilya. Salamat, Lolo Duan. Ako si Zhao Cheng, mula SA Zhao Corporation. Ay bumabati kay Lolo Duan na mabuhay ng walang hanggan. Ah, bisita pala mula sa pamilya Zhao. Welcome, welcome. Ako ay kumakatawan sa aking ama. Upang ihandog ang aming regalo kay Lolo Duan. Ito, isa itong pambihirang bato mula sa bundoknan. Sa tagiliran, itsura nito ay pang-karakter para sa mahabang buhay. At higit pa rito, ang batong ito ay natural na ganyan ang itsura. Pagbati kay Lolo Duan, kasintanda ng langit at puno ng pagpapala. Napakabait ng pamilya Zhao. Tanggap ko ang inyong mainit na pagbati. Peking pala. Napuri mismo ni Lolo Duan. Malamang yayaman ang pamilya Zhao sa hinahara. Oo, tama ka. Malamang ang bilyon-bilyong kontrata ng pamilya Duan Ay mapupunta na sa pamilya Zhao. Zenobe ito? Ah, eto pala yung walang kwentang manugang ng pamilya Ye. Sir Cheng, ito ay handaan para sa kaarawan ni Lolo Duan. Magpigil ka naman. Bakit? Nagsalita lang ako ng masama tungkol sa henyong ito. Galit ka na? Kanina pa sinabi ni Lolo Duan na ituring itong salusalo ng pamilya. Sa sarili naming salusalo, wala namang masama kung magsalita ako, di ba? Binibining Ye, ikaw ang dapat mag-ingat sa iyong pananalita. Si Ginoong Zhao ngayon ay chairman na ng Zhao Corporation. Malapit nang lumampas ang kanyang yaman sa 10 bilyon at magiging pinakabatang bilyonaryo sa Haicheng. Sa estado ni Ginoong Zhao ngayon, wala namang masama kung tawagin niya itong tanga, di ba? Yung terminong bilyonaryo para sa kanya. Parang napakaaga pa. Kuyen Yu, mukhang zuagraping kalang. Sa estado ni Ginoong Zhao ngayon, ni hindi ka karapat dapat na dilaan ang kanyang sapatos. Sabihin ko sa inyo, noong nakaraan ang lalaking ito, Ay isang construction worker lang. ni hindi kayang magbayad ng dowry para sa kasal sa anak kong babae. Tapos itong pamilya Ye, itinuturing pa siyang mahalaga. Babala lang sa'yo, pwede mong insultuhin si QNYU, pero huwag mong insultuhin ang aming pamilya Ye. Ikaw yung biyenan ni Kuyen Yu, di ba? Oo, akon ka. Ano naman? Noong tawagin ako ni QNYU na Nanay Daddy, nakakalungkot talaga ang mga nakaraang taon. Mahaba pa ang mga araw ng kapalaran mo. Ikaw. Tama na. Sa harap ng maming tao, nagmumura ka tulad ng isang baliw. Nakakahiya. Ako ang nahihiya. Si Gao Fushi ang dapat mahiya. Ang pamilya Ye ay naging katatawanan na ng buong Haicheng. Xue Kuyen. Huwag mong sabihin yan.
Kung wala ang pamilya mo, at ang tangang manugang na ito, baka, talagang malulugi kami. Oo nga, mukhang mabait naman si Xiaokin. Medyo matino PRN. Nga, hindi ba narito ka para batiin ang matandang duwan sa kanyang kaawan? Bakit hindi mo ilabas ang regalo ng pamilya Yi? Pa makita namin? Ikaw na laging nagbibigay ng peking regalo. Hindi ka ba namin? Bastos ka. Ano ba ang ibig mong sabihin? Oo nga. Mukhang naiinggit ka lang at sinisiraan mo si Young Master Zhao. Napeke ang kanyang regalo. Alam mo sa sarili mo kung ano ang ibig kong sabihin. QNYU, huwag mong iliko ang usapan. Dali, ilabas mo na ang regalo mo para kay matandang duwan. Para makita namin. Gusto kong makita kung anong basura ang may bibigay mo. CJ, bibigyan ko kayo ng gusto ninyo. Nakakainis talaga ang tangang ito. Sino bang nagbibigay ng damit sa karawan? Eka, huwag muna kayong magsalita. Baka may espesyal na dahilan si Xiaokin. Na. Sa tingin ko, maganda naman ang kipao na ito. Ang ganda. Itinuturing mong kayamanan ang isang basurang damit? Talaga beng tangga ka? Karawan ni matandang duwan, damit ang ibinigay mo. At pangbabae pa. Hindi ba't panlalait iyon? Sa tingin ko, kinuha lang niya ito. SA basuran. Matandang duwan, hindi ba't dapat mong palayasin? Ang walang galang na ito. Oo nga. Tingnan mo, nagagalit na ang matanda. Nanginginig na ang kamay niya. Tumigil kayo. Van er. Bilisan mo, tulungan mo akong lumapit. Lujon, sa wakas ay nakita kita ulit. Hindi ninyo alam ang kipao na ito. Ay pamana ng aking lola noong siya'y nabubuhay pa. Ito ay ako at si QNYU. Nagumugol ng 7 araw at 7 gabi para may balik ito. Sabi ko na nga ba kung bakit wala ka sa mga nakaraang araw? Palagi ka palang kasama ng ibang babae. Zikuin UBA yan? Tawagin niyo na lang po akong Xiaokin. Ito ay pangap ko sa loob ng maaming taon. Salamat sa iyo. Ngayon din ay ipinapahayag ko na ang kontrata ng pamilya Duan na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Ay ibibigay sa aming partner. At, iyon ay ang pamilya Yi. Maraming salamat sa pagtitiwala, Lolo Duan. Ang pamilya Yi ay hindi bibigin ang inyong inaasahan. Mabuti. XUEQEN. May magandang manugang ka nga talaga. Sa paghahanap ng pera sa hinaharap, huwag kaming kalimutan. Nga. Matagal ko nang nakikita ang potensyal ni Xiaopin. Sa hinaharap, sumama kayo sa akin, mga kapatid. Tiyak na may pera tayo. Ang bilis talagang magbago ng mga tiyahin at ate. SAU yun, huwag kang magalit. Biro lang ang lahat ng sinabi namin dati. Talagang. Matagal ko nang nakikita ang potensyal ni Xiaopin. Young Master Zhao, pasensya na. Ang iyong peking bato ay hindi makakatulong sa iyo para makuha ang kontrata na 10 bilyon. Dahil peke, mananatiling peke. Hinamon mo ba na peke ang aking regalo? Kung hindi mo malinaw na ipaliwanag ngayon, hindi tayo magkakasundo. CJ, ipapaliwanag ko ng malinaw sa iyo. Tanungin kita, magkano mo binili ang bagay na ito? Baka matakot ka sa sasabihin ko. Binili ko ito ng 300 milyon. 300 milyon? Sa tingin ko, wala pang 300 piso. Gago ka. Mga kababayan, hindi ito anumang bato mula sa Nanshan. Ito ay isang ordinaryong bato lamang. Kung hindi ka naniniwala ako na sa mga naririto. May mga taong nakakakilala. Maaaring tanong upang malaman ang katotohanan. Tama ang sinabi, ito ay ordinaryong marmol lamang. Na inukit at ginamitan ng asido para magmukhang luma. Ang gastos ay hindi lalampas sa 2,000. Hindi ko inaasahan na ang pamilya Zhao ay magbibigay ng peking regalo. Nga, at isa pa, napakababa ng kalidad ng peke. Matandang hayop. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang magsalita ng walang basehan. Oo nga, ito ay yade. Yade? Alam niyo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Kung magsasalita ka pa ng kalokohan, babaliin ko ang mga binti mo. Sinong binti ang babaliin mo? Lolo Duan, binabati kita. Ngayon ay ang kaawan ni Lolo Duan. Sino sa inyo ang may lakas ng loob na manggulo? Babalatan ko kayong buhay. Tama. Kung sabi ni Master Chanyan na bato ito, bato talaga ito. Zhao Cheng. Ang cheap Montag naman. Gamit ka pa ng peg. Para lokohin ang lolo kao. Di mo ba sinabi na binili mo ito ng 3 bilyon? Nasaan ang pera ko? Perang. Naubos ko na lahat. Siya ang may utos sa akin. Ako? Ah, kaya pala. Ninakaf Montag ang pera ko, ha? Pag-uwi ko, pagbibigyan kita. Oy, huwag kang masyadong kampante. Marami pang magandang mangyayari. Ano? Para sa akin, parang ngayon pa lang nag-umpisa ang magandang parte. QNYU, nakakuha ka lang ng kontrata para sa pamilya Ye. Dahil sa tulong ni Miss Duan. Swerte ka lang talaga. Tama. Hindi ako naniniwalang swertehin siya habang buhay.
Hindi ba ito si Secretary Bai mula sa City Planning Office ng Hecheng? Bakit siya nandito? Nga, ang bawat salita at kilos ni Secretary Bai. Ay may otoridad. Ikaw siguro si Kuya Yu, Hinongkin? Sino po kayo? Ano po ang may paglilingkod namin sa inyo? Ginongkin. Kapag pirmado na po ninyo ang kontratang ito, magiging pinakabatang bilyonaryo sa Haicheng. Ha? Secretary Bai, nakbibiro KBA? Tingnan mo naman ang itsura niya. Bilyonaryo? Yung tangang nakahatid NG Holoblocks? Walang kinalaman sa salitang bilyonaryo. Kung may pinakabatang bilyonaryo man, Siyang Master Zhao dapat yun. Oo nga. Baka nagkamali kayo. Nandito ang totoong bilyonaryo. Ganito po ang sitwasyon. Ang lupa sa Zhangjiang Village, kahit nakansela ang pagpapatayo ng high-end community. Dahil sa special na lokasyon nito. Patag ang terrain at maganda ang transportasyon. Plano ng gobyerno na maglaan ng 50 bilyon para bilhin ang lupang ito at magpatayo ng kaliparan. Hinongkin. Ang may pinakamalaking bahagi sa lupa. Kaya siya ang magiging bilyonaryo. Sabi ko na nga ba? Darating din ang tamang panahon. 50 bilyon. eh di may billions din ako. Hindi lang maganda ang paningin ni Ginong Qin. Swerte pa siya. Nararapat sa iyo ang tawag na bilyonaryo. Pirmahan mo na. Sana hindi ka una lang ibinenta. Sek, Bai, ang lupang ito ay talagang sa pamilya Zhao dati. Nakuha niya lang ito sa palilin lang. Ji Zhao, ang lupa ay nakapangalan kay Jipin. Kaya sa kanya talaga ito. Izaw, hindi ba't dahil 50 bilyon ang halaga ng lupa, nagsisisi ka na? Ikaw mismo ang nagsabi, ang sinumang magsisisi ay apo. Liao, pumirma ka, may parte ka rin dito. Nandito na ako, Master. Jipin, ililipat ng bangko ang pera sa account mo mamaya. May iba pa akong lakad. Una na ako. Salamat sa pagod, Sek. Bay, QNYU, nagsisisi ako. Ayoko nang ibenta. Ibalik mo ang lupa ko. Yan ang lahat ng aking kayamanan. Pwede ba? Hindi mo pwedeng basta ayaw mo na lang ibenta. At huwag mong gagalawin ang master ko. Papatayin kita. Ang agresibo mo naman. Queen Yu, ikaf PAI. May narinig na balita? Ayaw mo gustong bilhin ang lupa ko? Ang 50 bilyon na ito. Dapat ay akin. nasa harap mo ang pagkakataon, hindi mo sinamantala. Kanino ka magagalit? Kasalanan mo ito. Kung hindi mo ako pinilit ibenta ang lupa. Ako sana ang pinakabatang bilyonaryo ngayon. Kuya QNYU, ngayong napakayaman mo na. Huwag mo akong kalimutan. Zinubog lang kita. Ikaw lang ang nasa isip ko. QNYU, ako ang biyanan mo. Tayo ay pamilya. Hoy, kayong dalawa, wala na ba kayong hiya? Ngayon, nakakadiri lang kayong tingnan. Hindi. Lumayo kayo sa kanya. Siya ay lalaki ko. Kalimutan niyo na yan. Babaeng walang hiya, sa itsura mong yan, makikipag-agawan ka pa sa manugang ko. Ano? Hindi PA kayo alis? Gusto niyo bang itapon ko kayo sa dagat? Tigil na po, Biao. Alis na kami. Xiaokin. Ibibigay ko sa iyo ang kontrata. Pwede bang ibalik mo ang pera? Oo, Xiaokin. Pakiusap ng ete mo. Marami ka namang pera. Hindi montag naman kailangan. Huwag kayong mangarap. Kahit sa aso ko ibigay, hindi sa inyo. Ngayon, umalis kayo sa paningin ko. Lao Ye. Sabi ko na nga ba, ang manugang mo ay talagang maganda ang itsura. SA hinaharap, dapat tayong magtulungan ng husto. Uun ka, Lao Ye. Kulang ang aming kumpanya ng 3 bilyon. Vede Beng. Mag-invest ang iyong manugang ng konti. Lolo Duan. Nangangahas ang iyong pamangking magmungkahi. Ano ang iyong kahilingan? Ipakasal mo sa akin ang iyong apo. ZAA Cheng, ikaw na nagbibigay ng peking produkto. Anong mukha pa ang mayroon kang humiling kay Lolo Duan? Nga, sa yaman ng pamilya mo, hindi ka karapat-dapat kahit dilaan ang sapatos ng pamilya Duan. Mukhang lasing ka sa peking alak. Ano ba ang pinagsasasabi mo dito? Wala kayong alam. Tumahimik kayong lahat. ZAA Cheng, gustong-gusto mo pa bang magpakasal sa akin? Talagang pangarap ng palaka ang kumain ng gansa. Zhao Cheng. Dati mo pang gustong ligawan ang aming SAUJUN. Dahil sa paulit-ulit kong pagkadlang, hindi ka nagtagumpay. Anon gayon? Gusto mo pang umakyat sa sanga ng pamilya Duan? Ang pamilya mo ngayon ay hindi pa rin mayaman kaysa sa akin. Gusto mong ligawan si Miss Duan? Dapat mong tingnan ang sarili mo sa iyo. Zige. Lahat kayo ay hindi ako pinahalagahan. Tama ba? Ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano talaga ang meron ako. Dilat ang inyong mga mata at panoorin ninyo ito. Ito ang malaking kontrata na napagkasunduan ko bilang kinatawan ng Zhao Group at Fengyun Group. Na nagkakahalaga ng 80 bilyon. Sa hinaharap, ako ang magiging unang bilyonaryo sa Haicheng. Nakita ninyo ba? Baka totoo ito. Anong antas ang Fengyun Group? Karapat-dapat ka ba para makuha ang malaking kontrata ng Fengyun Group? Kung hindi naniniwala si Miss Duan, Ipapakita ko sa inyong lahat.
Puro ito. Baka nagkakamali ka. Paano naman? Kalahati ng buhay ko ay ginugol sa negosyo. Alam ko kung fake o totoo ang kontrata. Kayang-kaya kong makilala. 80 bilyon, 50 bilyon. Naimes ka una naman, Bea? Talagang totoo ito. Unlad na ang pamilya Zhao ngayon. Lolo Duan, tingnan Montag akon gayon. May kaapatan na ba akong humiling sa iyo? Cheng, kalimutan na ang hanggang. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Bukod dito, hindi ako naniniwala. Natutuo ang iyong kontrata. Miss Duan, hindi ikaw ang magdedesisyon. Ang tinatanong ko ay si Lolo Duan. Ang chairman ng Fenjun Group na si XIALU ay dumating. Ngayon may tao na para magpaliwanag para sa inyo. Ano? Siya pala? Chairman siya, Dito Pacquiao. Palang si Chairman Chia mismo ang dumating. Ang pagdating ni Chairman Chia ay tunay na nagbigay ng karangalan sa aming pamilya Duan. Paumanhin sa hindi namin pagtanggap sa inyo ng maayos. Masyado po kayong mapagpakumbaba, Lolo Duan. Biglaan po ang pagdating ko at wala akong dalang regalo. Ang pagdating ni Chairman Chia ang pinakamalaking regalo na para sa akin. Siya pala ang pinakamayamang babaeng negosyante sa China. Noon, nakita ko siya sa isang piging sa Beijing. Madalang siyang makita, bakit siya pupunta ngayon? Lolo Duan, ano na ang desisyon mo sa aking mungkahi? Si Lu Cheng. Ang kapal talaga ng mukha mo. Chinyu, bakit nandito ka PRin? Huwag mong isipin na, dahil nakakuha ka ng 50 bilyon sa pandaraya, ay pwede ka nang magyabang. Sasabihin ko sa iyo, kung paano mo nakuha ang perang iyon, ganoon din ito mawawala. Wala kang pakialam kung mawawala ito. Pero ikaw, umaasa ka sa kapangyarihan ng iba. At ginagamit mo si Chairman Xia para pilitin ang pamilya Duan na ipakasal si Miss Duan sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, hindi magtatagumpay ang iyong balak. QNYU, nawawala ka na ba sa sarili mo? Sa harap mismo ni Chairman Chia, ay nagsasalita ka ng kung ano-ano. Gusto mo bang mapahamak ang pamilya eh? Bago ka masyahan? QNYU, tumigil ka na. Gusto ko lang ipaalam kay Chairman Xia. Si Cheng, anong kasi siya? Sa palagay ko si Chairman Xia, ay hindi magagalit sa akin, tama ba? Tang mo, hindi mo ba alam ang sarili mong estado? Sa harap mismo ni Chairman Chia, ay nagsasalita ka ng ganyan. Chairman Xia, pasensya na po. May problema po kasi itong tao na ito dito. Sana po ay intindihin ninyo. Chairman Xia, lasing lang po ito at nakwavala. Huwag po ninyong pansinin ang sinasabi niya. Mga tauhan, paalisin ninyo itong lalaking ito. Para hindi makaabala kay Chairman Chia. Chairman Xia, Isa itong asong ulol, huwag po kayong lalapit. Baka kayo pa ang masaktan, hindi po kayo dapat madamay. Chairman Xia. Kuya, hindi ko akalain na bilyonaryo ka pala. Hindi po, marami pa po akong dapat matutunan sa inyo. Kilala pala niya si Chairman Chia. Sinabi ko nang tumigil ka, ngayon nagkagulo na. Ano ba talaga? May lihim ka pa bang itinatago sa akin? Naku, siya pala yung totoong boss na nagtatago. Imposible. President Xia, baka nakakamali ka. Xia lang ay isang oportunista na nakaangat sa daya. Pwede akong makatunay. Noong nakaraan, isa pa siyang mahirap na batang lalaki. Zhao Cheng. Akala ko maganda ang iyong hinaharap, isang promising na kabataan. Pero ang ipinakita mo ngayon, sobrang nakakadismaya. Kailangan kong pag-isipang muli ang tungkol sa kontrata, President Chia. Tama po kayo. Si Xia Cheng ay isang bastos at walang kwenta. Gamit ang kanyang pera, nang api siya sa lahat. Kanina, gusto pa niyang gamitin ang pangalan mo para sabihin sa lolo ko na pakakasalan niya ako. Harap-harapan sa maraming tao, nagbigay pa siya ng peking regalo. Ano pa ba ang hindi niya kayang gawin? President Chia, huwag kang makinig sa kanilang kalokohan. Puro paninirang puri lang yan sa akin. Hanggang ngayon nagdadahilan ka pa. Sayang ang tiwala ko sa iyo. Ang partnership ng ating dalawang pamilya, kanselado. President Xia, Nagkamali ako. bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para magbawi. Pwede ba? President Xia, pag-isipan Montag muna. President Xia, hanggang ngayon nagwawala ka pa? Ngayon lang kita paparamdam. Kung bakit pula ang mga bulaklak. President Xia, taos puso akong humihingi ng paumanhin sa nangyaring kaguluhan. Pero salamat pa rin sa inyo, dahil nakilala ko. Kung sino talaga si Zhao Cheng. Kung makikipag-partner ako sa kanya, malamang malulugi ang aking investment. At nagpasya ko, ang kontratang ito na worth 80 bilyon, ay pipirmahan ko sa inyong pamilya, ang mga Duan. Ang ganda. Magbubukas na tayo ng champagne at magpuputol ng cake. QNYU, ang tagal mong nabilad sa araw. Siguradong nauhaw ka na. Halika, uminom ka ng juice. Manugang, tatanggalan kita ng mansanas, ha? Nanay, pang-10 mo na itong mansanas na tinitira mo para sa akin. Hindi ko na talaga kaya. Manugang, nandito lang ako. Kung may gusto kang kainin, sabihin mo lang sa akin, lulutuin ko para sa iyo. Ngayon, ang dapat mong isipin ay ang iyong nutrisyon. Nanay, baka gusto mong magpunta muna sa ibang bagay. Master, bumili ako ng ilang pirasong sinaunang barya. Tingnan mo kung ano ang masasabi mo. Magkano mo nabili ito? Sa tabi-tabi, 3,000. Swerte mo.
Ang isang ito, hindi bababa sa 20,000 ang halaga. Talaga? Lanan. Hindi ko inakala. Naging master din ako ng pagbulog ng tira. Master, Magpahinga ka muna. lulutuin ko ng barbecue para sa'yo. Expert ako diyan. Sige. Hintayin Montag lang, masasaapan ka. Balita sa tanghali, ang Zhao Group ng ating lungsod, dahil sa hindi maayos na pamamahala, ay nagdeklara ng bankruptcy. Ang mag-amang Zhao, dahil sa illegal na transaksyon, ay sinisyasat na ayon sa batas. Ang proyektong pinagsamahan ng May Group at Fenjun Group ay opisyal nang nag-operate. Ang stocks ng Duan Group ay patuloy na tumataas. Anong ginagawa mo? Kung gusto mo naman sana, kumuha ka na lang. Hindi kita paglilingkuran. Nakalimutan mo, may utang ka pa sa akin. Humingi ka pa ng pera sa akin. Malaki ang naitulong ko sa pamilya ninyong Duan. 800 bilyon na kontrata, tumaas pa ang stocks, humihingi ka pa ng pera. Kahit magkapatid, dapat malinaw ang usapan. Utang ay dapat bayaran, yan ang tama. Kung ayaw kong magbayad, ano nang magagawa mo? Ayaw mong magbayad, edi ikaw na lang ang pantubos. Mas maganda pa ang katawan ko kaysa sa asawa mo. Gusto mong takbeng makita? Totoo ba yan? May daya ka ba diyan? Anong daya? Sasabihin mo lang kung gusto mo o hindi. Huwag na lang, baka hindi maganda. Baka makita ni Daddy Edwin masisira. Kung pumunta siya, edi kaming dalawa na lang ang maglilingkod sa'yo. Huwag na. Even, CV, anong balak mo? Pinapaupo mo pa sa hita mo? Hindi yon. Daddy, may upo naman dyan. Bakit ka paupo sa akin? Baba ka. Mas malambot kasi ang unan kaysa sa upuan. At kanina pa sinabi ni QNYU na masarap. Talaga? Ang sarap pala kapag may magandang nakaupo sa'yo. Hindi. Wala akong sinabi. Mahal, kahabagan mo ako. Inggan you. Binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Kaming dalawa. Sino talaga ang pipiliin mo? Sabihin mo na, sino ba talaga? Okay lang. Kahit sino ang piliin mo, hindi kita pagalitan. Siyempre pipilin ko. Ang asawa ko pa rin. Mahal kita, asawa. Mahal din kita, asawa. QNYU, bulag ka. Hindi ka uga kaya ang iusin sa moon? Sa totoo lang, walang makakapantay sa asawa ko. Mahal, maglakad-lakad tayo sa gitna ng mga bulaklak. Sige, halika na mahal. Tara. QNYU, sa buong buhay mo. Huwag mong isiping iwan mo ako.